Si Rikuyo ay isang walang kwentang lalaki na kinasusuklaman ng lahat ng miyembro ng kanyang marangal na pamilya dahil sa pagiging mahina. Gayunpaman, nang matuklasan niyang taglay niya ang dugo ng pinakamakapangyarihang demonyo, nag-transform siya bilang isang alpha male at sinira ang lahat. Nagsimula ang lahat isang umaga nang tinipon ni Rikuyo ang lahat ng kanyang mga demonyong tauhan at pinagbawalan silang lumapit sa inabandunang gusali sa likod ng kanyang paaralan. Nang tanungin nila kung bakit, hindi siya sumagot at tumakbo palayo, iniisip na ayaw niyang malaman ng kanyang mga kaibigan ang tungkol sa kanyang kakaibang pinagmulang pamilyang demonyo. Nang araw na iyon, pinag-usapan ng mga kaibigan ni Rikuyo na sina Kyuchugo at Kana ang tsismis tungkol sa inabandunang gusali na pinamumugaran ng mga demonyo. Habang iminungkahi ni Kyuchugo na palihim silang pumasok sa gusali ngayong gabi upang tingnan kung totoo ang mga tsismis, iginiit ni Kana na hindi totoo ang mga demonyo, habang si Rikuyo ay pinagpapawisan na parang baliw. Kalaunan, nagpa siya ang grupo na suriin ito mismo matapos hindi sila makumbinsi ni Rikuyo na huwag. Nang araw na iyon, tinanong ng kanyang lolo na si Nora si Rikuyo kung nakapagdesisyon na ba siyang pumalit sa kanya bilang pinuno ng angkan, ngunit gusto lang ni Rikuyo na mamuhay na parang isang normal na tao, hindi mamuno sa isang hukbo ng demonyo. Naniniwala si Nora na ang pamumuhay ng ganoon ay masasayang ang mahalagang demonyong maong na minana niya sa kanya. Ngunit nagalit si Rikuyo at sinabi sa kanya na walang sasabihin siyang makakapagpabago ng kanyang isip. Kalaunan, habang palihim na pumapasok ang grupo sa abandonadong gusali, inilabas ni Rikuyo ang kanyang panloob na alpha male at sinabi kay Kana na paprotektahan niya ito kung sakaling may demonyong magpakita. Ang tanging dahilan kung bakit inalok ito ng mahinang ito ay dahil sigurado siyang wala sa loob ng gusaling ito ang kanyang mga kasamahang demonyo dahil binalaan na niya sila noong umaga. Nang sandaling iyon, sumigaw ang isa sa mga lalaki, ngunit mabilis na natuklasan ni Rikuyo na isang painting ang kinatatakutan niya, hindi isang demonyo. Kaya't penyonatag niya ang lahat habang sinisiyasat nilang mabuti ang kanilang paligid. Kalaunan ay nagsimulang makakita si Rikuyo ng mga demonyong nagkukubli sa bawat sulok ng gusali at napagtanto na karamihan sa kanila ay hindi kabilang sa kanyang pamilya. Mabilis niyang napagpasyahan na paalisin ang mga demonyo bago pa man nila salakayin ang kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng pag-flush sa kanila sa inidoro, at pagtatakot sa kanila bago pa man nila siya takutin. Habang iniisip ng lahat kung sinapian ba ang talunan, nag-aalala si Rikuyo kung ano ang gagawin niya kung atakihin ng mga demonyo ang kanyang mga kaibigan dahil masyado siyang mahina para protektahan sila. Nang sandaling iyon, pumasok sila sa isang silid kung saan nakita ni Rikuyo ang isang demonyo na mukhang tipaklong na nakagamot. Nang sandaling salakayin nito ang grupo, tumakbo silang lahat palabas ng silid, naiwan si Kana. Nawalan ng malay ang babae nang makita niya ang demonyo ng malapitan habang pinoprotektahan siya ni Rikuyo at napagtanto na tapos na siya. Nang sandaling iyon, may gumalaw sa loob niya at nagsimulang magbago ng kulay ang kanyang buhok, gayunpaman, bago pa niya tuluyang magising ang kanyang panloob na demonyo. Ang kanyang bodyguard, si Aotabo, ay sumire sa pader at binasag ang tipaklong. Ang demonyong Niebe, si Surara, ay lumapit din sa kanya, at nanumpa ang dalawa na paprotektahan nila siya. Maya-maya lang, muling tumayo ang tipaklong, ngunit pinalamig ito ni Surara gamit ang kanyang mahika ng yelo, at sinuntok ito ni Aotabo sa pader, na siyang nagtapos sa napaaga nitong arko ng kontrabida. Matapos dalhin ng dalawang demonyo sina Rikuyo at Kana palabas ng bahay na pinagmumultuhan, inilantad nila ang kanilang mga balat-kayo bilang tao, na ipinaliwanag na matagal na nilang pinoprotektahan si Rikuyo. Binanggit ni Surara na hihintayin nila siyang mabawi ang kanyang anyo bilang demonyo, gaano man katagal, dahil gusto nilang umalis siya sa kanilang angkan. Gayunpaman, iginiit pa rin ng bida na gusto niyang mamuhay ng normal tulad ng isang normal na tao. Nang sandaling iyon, nagising si Kana at napilitang mawala ang mga demonyo. Samantala, nakipagpulong si Nora sa lahat ng kanyang mga opisyal ng gobyerno, na iginiit na bilang kasalukuyang pinuno ng mga demonyo, dapat makahanap si Nora ng isang taong mamumuno sa angkan bago tuluyang umalis ang kanyang sarili sa mundo. Sinabi ni Nora na ang tanging may kakayahang gawin ito ay ang kanyang apo, si Rikuyo. Ngunit ipinaalala sa kanya ng isa sa mga opisyal na hindi rin gustong mamuno ng lalaking iyon, ni hindi rin siya isang ganap na demonyo. Nang sandaling iyon, ang tagapayo ng pamilya, si Giyuki,
ay sumali sa talakayan at sinabing ang malademonyong anyo na Jin-Aiseng ni Rikuyo 4 na taon na ang nakalilipas ay mas nakakatakot kaysa sa inaakala nilang lahat. Habang nawala ng masabi ang lahat ng iba pang mga general, nabunyag na si Gyuki ang may gustong patalsikan si Rikuyo upang maging susunod na pinuno ng angkan mismo. Nang gabing iyon, naglakad-lakad si Rikuyo sa kanyang bakuran kung saan niya nakasalubong ang isang demonyo na may nakakasawi na face card. Tinanong ng lalaking ito kung hindi makatulog si Rikuyo dahil pinagsisisihan niyang tinakot siya ng tipaklong mula noon. Nang sumagot ng oo si Rikuyo, sumagot ang demonyo na hindi niya maaasahan na magiging malakas siya kung hindi niya man lang naiintindihan ang ibig sabihin ng pagiging malakas. Kinabukasan, nang bumisita ang kaibigan ng pamilya ni Rikuyo na si Jin sa kanyang mansyon upang makipagkita kay Nora, ikinwento sa kanya ng lalaki kung paano patuloy na tinatanggihan ni Rikuyo ang kanyang karapatan na humalili sa angkan. Nang sandaling iyon, bumalik si Rikuyo mula sa paaralan at naabutan ang lahat ng kanyang mga katulong na kumakain ng mamahaling candy. Kaya, hinawakan niya sa kwelyo ang kanyang lolo at tinawag itong isang bagsak na talunan na magnanakaw. Nang sandaling iyon, isa sa mga maliliit na demonyo ang nagsabi kay Rikuyo na si Jin ang nagdala ng lahat ng candy para sa kanila, na nagligtas sa buhay ng matanda. Nang marinig ang kanyang pangalan, mabilis na sinalubong ni Rikuyo si Jin, ngunit tinanong niya ito kung bakit niya tinatanggihan ang alok na maging susunod na pinuno. Ipinaliwanag ni Rikuyo na ito ay dahil siya ay isang tao, kaya magiging kakaiba para sa kanya na pamunuan ang mga demonyo, ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Jin at sinigawan siya, tinawag siyang isang walang kwentang talunan. Ang sesyon ng pag-crash out ay nagbigay sa kanya ng atake sa hika, at napilitan si Jin na umuwi kasama ang kanyang katulong. Kalaunan ay isiniwalat ng demonyong kaibigan ni Rikuyo na si Tengo, na si Jin, tulad ng iba pang mga miyembro ng kanyang angkan, ay may kakayahang gumawa ng mga makamandag na balahibo. Gayunpaman, kalaunan ay nagsimulang saktan ng lason ang kanilang sariling katawan. Kaya't humina sila sa paglipas ng panahon at kalaunan ay nasawi habang bata pa. Matapos marinig ito, sinisi ni Rikuyo si Nora sa atake ng hika ni Jin, ngunit sinabi sa kanya ng matanda na kasalanan niya ang pagiging mahina. Ikinainis ito ni Rikuyo, kaya tinawag niya si Nora na isang narcissist na tanging mga demonyo ang tahanan at gumagawa ng mga krimen sa ngalan ng pamumuno sa isang pamilya. Gayunpaman, mabilis na nilinaw ni Tengo na may higit pa kay Nora kaysa sa nakikita ng mata. Ipinaliwanag niya na ang kanilang angkan ay hindi lamang tahanan ng mga demonyo sa kanilang ari-arian, kundi responsable rin sa pagprotekta sa mas mahihinang pamilya ng mga demonyo tulad ni Jin. Samantala, pinayuhan ng malaahas na katulong ni Jin na umalis sa mas bagong angkan dahil tiyak na mapapahamak ito kapag ang isang palaboy tulad ni Rikuyo ang naging pinuno nito. Gayunpaman, sinabi ni Jin na hindi nila ito magagawa kahit na masira ang angkan dahil may utang sila kay Nora bilang utang. Nang sandaling iyon, pumasok ang ahas sa kanyang arko ng kontrabida at inatake si Jin. Nang tanungin niya kung bakit bigla niya itong pinagtataksilan, sumagot ang ahas na ito ay dahil gusto niya ng mas astig na amo na kahit papaano ay may talino, hindi isang payaso na tulad niya na paulit-ulit na sinusunod ang mga bote ni Nora. Sa sandaling iyon, nakarating sina Rikuyo at Tengo sa kanilang kinaroroonan at narinig ang buong usapan. Habang iniuunat ng ahas ang leeg nito upang gawing pananghalian si Jin, inatake ito ni Tengo, ngunit nasugatan bilang resulta. Mabilis na lumapit si Rikuyo kay Jin at nagsimulang humingi ng tawad, ngunit sinabihan siya ni Jin na tumakas dahil wala siyang silbi para tulungan siya. Nang magpasya ang ahas na tapusin ang apo ni Nora para sa kanya at maging lokal na hotshot, nag-transform si Rikuyo bilang demonyo mula kagabi at inatake ang ahas, hiniwa ito na parang isang propesyonal. Nang gabing iyon, habang ipinapaliwanag ni Tengo kay Jin kung paano maaaring maging isang ganap na demonyo si Rikuyo sa loob ng kalahating araw, sinabi ni Jin sa bago at pinahusay na si Rikuyo na maaari niyang bulag na pagkatiwalaan ang kanyang kasalukuyang anyo upang pumalit sa angkan ng mga demonyo. Mabilis na nag-toast ang dalawa sa kanilang usapin, ngunit bago pa man maging masyadong mainit ang mga bagay-bagay, umalis si Jin gamit ang kanyang mahiwagang kariton. Habang naiwan si Rikuyo na nililipad ng hangin ang kanyang buhok na parang nasa ilalim ng grabidad, sinabi niya kay Tengo na wala siyang planong isuko ang kanyang karapatan sa paghalili, habang ang kawawang ibon ay naghihinagpis na hindi niya ito maaalala sa umaga. Kinabukasan, nakipagkita si Rikuyo kay Kana.
ngunit mabilis na sinira ng kanyang iba pang mga kaibigan ang anumang pagkakataon ng romantikong pag-unlad nang halos hindi na siya nakaligtas sa kanilang mga pag-aalboroto. Dumating si Surara dala ang kanyang lunchbox at ipinakilala ang sarili sa iba pa niyang mga kaibigan. Gayunpaman, natakot si Rikuyo na malaman ng lahat ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, kaya kinaladkad niya ito palayo, habang si Kana ay nakakaramdam ng pagdududa tungkol sa kanilang relasyon. Sinabihan niya si Surara na huwag siyang tawaging kanyang amo kapag nasa paaralan sila, kaya nangako siyang hindi niya gagawin iyon sa kondisyon na hahayaan niya itong manatili malapit sa kanya. Nang araw na iyon, isang bagong transfer student na nagngangalang Yora ang sumali sa silid-aralan ni Rikuyo. Habang naglalaro ang grupo ng pagsusulit tungkol sa mga demonyo, madaling sinagot ni Yora ang ilan sa kanilang pinakamahirap na tanong, na nagtulak kay Kyuchugo na alukan siya ng posisyon sa kanyang sariling gawang grupong nahuhumaling sa mga demonyo. Dahil ito ang unang pagkakataon na narinig ni Rikuyo ang tungkol sa grupong ito, isiniwalat ni Kyuchugo na sila ni Kana ay bahagi rin nito, na siyang ikinagulat niya. Nang sandaling iyon, inanunsyo ni Kyuchugo na nagpasya siyang magdaos ng kanilang unang ekspedisyon sa bahay ni Rikuyo dahil nakarinig siya ng mga tsismis mula sa kanilang mga kapitbahay tungkol sa kung paano pinamumugarin ng mga demonyo ang mansyon. Habang nagsisimulang magkasakit si Rikuyo mula sa makatarungang paratang na ito, inimbitahan din ni Kana at Yora ang kanilang mga sarili sa bahay ni Rikuyo. Habang pauwi na sila, nag-aalala si Rikuyo na dalhin si Yora sa kanyang bahay, dahil sa malawak nitong kaalaman tungkol sa mga demonyo. Kaya, idinagdag ni Surara na nakakaramdam din siya ng pagdududa tungkol sa kanya. Pagdating nila sa kanilang bahay, nadatnan ni Rikuyo ang lahat ng mga demonyo na nagpipiste sa liwanag ng araw at nagkaroon ng isang ganap na sesyon ng pag-iindak, habang sinasabihan niya silang magtago muna ngayon dahil malapit nang bumisita ang kanyang mga kaibigan sa paaralan. Nang sandaling iyon, inanunsyo ni Kyuchugo ang kanilang hindi inaasahang pagdating. Kaya ipinakilala sila ni Rikuyo sa kanyang ina, na muntik nang ilantad siya sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang mga kaibigan na mga bisitang tao. Nang maamoy ni Yora na may mali, bahagya itong tinakpen ni Rikuyo at dinala sila sa sala. Pagpasok sa loob, nagsimulang magsalita si Kyuchugo tungkol sa iba't ibang uri ng mga demonyo, ngunit naantala siya ng magandang katulong ni Rikuyo na si Kijuro. Nang maramdaman ng mga lalaki ang init, hiniling ni Rikuyo kay Kijuro na umalis. Sinundan niya ito kalaunan upang hilingin sa iba pang mga lalaki sa kusina na manatiling nakatago mula sa kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, nang bumalik siya, nalaman niyang walang laman ang silid. Kalaunan ay nakipagtulungan siya sa kanila habang inaakay sila ni Yora sa mga sulok at siwang ng bahay ni Rikuyo. Habang nagtataka siya kung bakit umaarte itong parang pag-aari niya ang lugar. Sa kabilang banda, naniniwala si Yora na ang kanyang bahay ay may malakas na presensya ng demonyo, na kalaunan ay nagdala sa kanila sa templo ng pamilya ni Rikuyo. Doon, naamoy ni Yora ang ilang mga demonyong nakatago sa loob ng isang estatwa, ngunit nagawang magtago ng mga kawawang demonyo. Nang sandaling iyon, pumasok si Nora sa templo at sa halip na magtaka kung bakit ganoon ang kanyang ulo, nagsimulang mag-alala si Yora kung isa ba siyang mataas na demonyo na nagtatago ng kanyang pagkakakilanlan. Habang paalis ang matanda, naamoy ni Yora ang isa pang demonyo sa isang sulok, at sa pagkakataong ito, isang demonyong daga ang nagpakita. Habang tumatakbo ang daga papunta sa likod bahay, sinundan ito ni Yora kasama si Rikuyo na nananalangin sa kanyang mga anghel sa likuran niya. Nang makalabas na, ito ay naging isang literal na gym rat. Ngunit mabilis itong pinasabog ni Yora gamit ang kanyang mga anteng-anteng, na nagpapakita na siya ay NOG at kabilang sa isang pamilya ng mga tagapaglipol ng demonyo. Bagamat hindi makapaniwala si Rikuyo kung gaano siya kasawi, ipinagdiwang ni Kyuchugo ang katotohanang totoo ang kanyang mga teorya ng pagsasabuatan. Pagkatapos lamang, isiniwalat ni Yora na ipinadala siya sa bayang ito dahil nalaman ng kanyang pamilya na ang commander ng mga demonyo ay nakatira dito, na nagpaisip kay Rikuyo na hindi sinasadyang naiuwi niya ang kanyang pinakamalaking kaaway. Kalaunan, habang sa wakas ay iniiwan ng lahat ang kawawang lalaki ng mapayapa, nalaman niya mula kay Surara na ang daga ay malamang nakabilang sa angkan ng Kuso, na kilalang kilala sa pagkasuklim sa mga Nora. Samantala, habang naglalakad pa uwi sina Yora at Kana, nakasalubong nila ang isang grupo ng mga delinkwenteng nag-iisip na sila ay mga pogi.
Pagkatapos lamang, naamoy ni Yora ang kanilang mabahong amoy mula sa malayo at napagtanto na kalaban niya ang mga totoong demonyo. Habang ipinapakita ng pinuno ng grupo ang kanyang mukha bilang daga bago siya sumailalim sa plastic surgery, gumamit si Yora ng voodoo spell at tinawag ang isang malalobo na Shikigami, umaasang maipakita sa kanila na siya ang tunay na boss dito. Dahil dito, nagtataka ang boss ng daga kung bakit ang ikatlong pinuno ng angkan ng mga demonyo ay nakikipag-ugnayan sa isang demonyong tagapaglipol. Nang simulan ng sipay ng Shikigami ni Yora ang mga daga sa likuran, ang kanilang pinuno ay naglaro ng madumi at ipinadala ang kanyang iba pang mga daga upang takutin si Kana. Habang ang walang kwentang dalagang ito ay nagsimulang umiyak dahil sa wala, ikinatuwiran ni Yora na wala siyang kinalaman sa kanilang panghabang buhay na problema. Gayunpaman, pinilit siya ng boss ng daga na ipadala pabalik ang kanyang Shikigami at binigyan siya ng reality check sa kanyang mukha. Samantala, pabalik sa mas bagong mansyon, isang demonyo na may ulong lumalaban sa biology na nagngangalang Kyubinashi ang nagtalakay kung paano ninakaw ng angkan ng Kuso ang isang distrito mula sa angkan ng mga demonyong Cat Clan, ang Bekkaniko. Gayunpaman, ang isa pang lalaki, si Kurotabo, ay mas interesado sa impormasyon tungkol sa hindi pagkakasundo sa pagitan ni Kyubinashi at ng pinuno ng Cat Clan. Gayunpaman, ang lalaking lumulutang ang ulo ay walang mod na pag-usapan ang kanyang dating pag-iibigan, kaya umalis siya. Kasabay nito, ang mga miyembro ng Cat Clan ay tumakas para sa kanilang buhay mula sa angkan ng Kuso. Gayunpaman, napilitan silang sumabak sa labanan upang iligtas ang kanilang pinuno, si Ryuta, na tumakas na may luha sa kanyang mga mata. Pagbalik sa mansyon ng mga demonyo, isang sibilisadong daga ang lumapit kay Rikuyo at sinabi sa kanya ang tungkol sa pagdukot kina Yora at Kana. Nang subukang humingi ng tulong ni Rikuyo, sinabi sa kanya ng daga na wala silang oras, kaya nagmadali siyang pumunta sa distrito ng angkan ng Kuso ng mag-isa. Sa kabutihang palad, nakita ito ng isang mababang ranggo na demonyo na nagngangalang Noto at sinundan si Rikuyo patungo sa kanyang kapahamakan. Maya-maya, nang marating nila ang tirahan ng Kuso, si Rikuyo ay nahuli ng isang grupo ng mga daga at iniharap sa kanilang pinuno. Sinasabi ng mayabang na lalaking ito na dahil mahina ang ikatlong pinuno ng pamilya Nora, nagpasya silang kalabanan sila at maging dominanteng pamilya ng mga demonyo. Nang mapagtanto ni Rikuyo na niloko siya ng daga noon, ipinakita ni Kyuso ang mga babaeng ikinulong niya. Nang sinubukan ni Rikuyo na abutin sila, sinuntok siya sa tiyan bago sinabihan siya ni Kyuso na magbitiw sa kanyang posisyon bilang ikatlong pinuno kung gusto niyang bumalik ang kanyang mga kaibigan. Habang pauwi si Rikuyo na nalulumbay, nakasalubong niya si Ryuta at dinala siya pabalik. Maya-maya, iniabot niya ang isang detalyadong sulat ng pagbibitiw kay Tengo at hiniling na ipalaganap ito sa buong bayan, ngunit atubili siyang hiniling ni Tengo na pag-isipang muli. Nang sandaling iyon, pumasok si Nora at tiningnan ang pagkadismaya na tinawagan niya ang kanyang apo at tinanong kung kagagawan ba ito ng angkan ng Kuso. Nang marinig ito, nag-alburuto si Rikuyo dahil sa kung paano hindi naayos ng kanyang tinatawag na makapangyarihang lolo ang problemang ito nang maaga kung alam niya ang ginagawa ng mga daga. Ngunit sinabihan siya ni Nora na lilinisin niya mismo ang gulo na ito. Nang sandaling iyon, nagising si Ryuta at sinabihan siyang huwag gumawa ng ganoong kawalang isipang desisyon dahil hindi rin naman tutuparin ng angkan ng Kuso ang pangako nila sa kanya. Habang tumatayo si Ryuta at sinabing siya ang tatalo sa angkan ng Kuso, dahil siya ang nagsimula ng lahat, siya ay natisod at natamba, na labis pa ring nasugatan mula sa kanyang makitid na pagtakas mula sa mga daga. Habang ang lahat ay lumapit sa kanyang tabi at tinitigan si Rikuyo na parang siya ang hari ng lahat ng talunan, biglang uminit ang kanyang katawan bago niya namalayan. Nagbago ang background music at naging parang tatay na bersyon siya. Inihayag ng bago at pinahusay na Rikuyo na lilipulin ng kanyang demonyong hukbo ang mga daga hanggang madaling araw. Pagbalik sa bahay ng Kuso, ipinahayag ng Blondie na gusto niyang gumawa ng harem para sa kanyang sarili kasama ang mga babae. Kaya kahit na nagising si Yora at hiniling na palayain si Kana, ipinaalala niya rito na pareho silang walang magawang maliliit na babae na walang magliligtas. Ipinaalala rin niya sa iba pang mga daga na ang dugo ng tao ay may lasang banal at kinutya si Yora sa pamamagitan ng paglunok ng mga anteng-anteng nito. Gayunpaman, ang pader ng kanyang mansyon ay nabasag ng sandaling iyon at ang hukbo ng mga demonyo ay nagpakita. Habang pinalalabas ni Otabo ang mga babae mula sa hola,
tinanong ni Kyuso kung nasaan si Rikuyo dahil hindi sila maaaring atakihin ng kanyang hukbo nang wala ang kanilang pinuno. Ipinahayag ni Kurotabo na ang gwapo sa harap niya ay walang iba kundi si Rikuyo, na nagpaisip sa Blondie kung dala niya ang sulat ng pagbibitiw. Agad itong pinunit ni Rikuyo sa harap ni Kyuso, na ikinagalit niya at nagpasimula ng labanan. Nagkumpetensya sina Aotabo at Kurotabo para makita kung sino ang makakapagtapos ng mas maraming daga habang pinapalamig sila ni Surara hanggang masawi. Samantala, hinamon ni Ryuta si Kyuso sa isang laban dahil gusto niyang ipaghiganti ang kanyang mga kasamahang nasawi. Ngunit naging hindi kaaya-aya ang laban ng si Kyuso ang maging pinakapangit na kontrabida sa lahat. Sumali rin si Kyubinashi sa laban, ngunit kahit nasa tulong niya, napabagsak si Ryuta. Nang sandaling iyon, tinawag ni Rikuyo ang mga asol na apoy na lumamon sa halimaw na daga at idineklara ang tagumpay. Bago umalis, nagpaalam si Rikuyo sa mga babae na hindi siya nakilala sa anyong ito. Gayunpaman, pakiramdam ni Kana ay nakilala na niya ito dati. Kinabukasan sa paaralan, nang tawagin ni Kyuchugo ang lahat para sa kanyang pagpupulong ng grupo, napansin ni Surara na wala si Rikuyo sa paaralan at hindi niya ito nakita buong araw. Samantala, habang nagpapagaling si Rikuyo mula sa laban kahapon, binisita siya ni Zin at sinabing mas gugustuhin niya kung ang kanyang anyong tatay ang pumalit sa bagong angkan kaysa sa kanyang kasalukuyang kaawa-awang anyo. Iniisip niya kung naaalala pa ba ni Rikuyo ang nangyari kagabi. Pero kahit hindi niya ito sinasabi, napagtanto ni Rikuyo na mayroon pa rin siyang mga alaala mula sa panahon na siya ay nagbago. Nang sandaling iyon, biglang pumasok si Surara at umiyak ng yelo, humihingi ng paumanhin dahil hindi niya napansin ang kanyang pagliban sa paaralan nang simulan niyang alagaan si Rikuyo gamit ang isang sobrang ice pack. Pumasok ang kanyang mga kaibigan mula sa paaralan sa kanyang silid at muntik na siyang maabyutan na mag-isa kasama si Surara. Nang ayanunsyo ni Kyuchugo na narito sila para tingnan ang kalagayan niya, tumungo si Kana sa bahay para kumuha ng gamot para kay Rikuyo, ngunit sa halip ay nakaharap niya si Surara. Habang ang babaeng yelo at si Rikuyo ay parehong nagtataka kung anong paliwanag ang magiging kapani-paniwala, ginamit ni Kyuchugo ang kanyang tanging brain cell at sinabing malamang na pumunta rin siya rito para tingnan ang kalagayan ni Rikuyo. Habang sumasabay si Surara sa sinabi at tinutulungan si Rikuyo na umupo at kumain, nagsimulang magselos si Kana sa kung gaano kalapit si Rikuyo sa kanya. Sa kabilang banda, ang matalik na kaibigan ni Kyuchugo, si Shima, na may gusto kay Surara, ay nagulat din sa kanilang magdamag na pagbuo ng kwento. Nang sandaling iyon, isiniwalat ni Kyuchugo na nagplano siya ng isang paglalakbay sa isang malademonyo na bundok ngayong linggo. At habang iniisip ng lahat na baliw siya, pumayag pa rin silang sumama. Samantala, tinalakay ni Nora ang mga pangyayari kahapon sa isa pa niyang general, si Hitotchomi, na nagsabing ang angkan ng Koso ay malamang na kumikilos para sa isang ikatlong partido na ayaw magtagumpay si Rikuyo. Ikinatwiran ni Nora na nakatulong ito sa kanila sa huli, dahil nakita ng lahat si Rikuyo sa kanyang buong kapangyarihan. Gayunpaman, nang tanungin niya si Gyuki kung ano ang iniisip niya, sinabi ng lalaking may matinding pagtitibi na kahit na makapangyarihan si Rikuyo, makapangyarihan lamang siya sa loob ng kalahating araw, na hindi gaanong kalaki. Nang araw na iyon, sinabi ni Nora kay Tengo na alamin kung sino ang nasa likod ng paghihimagsik ng angkan ng Kuso. Kaya nagpa siya ang uwak na ipadala ang kanyang mga anak na ibon upang mag-imbestiga. Kinabukasan, habang naglalaro ng baraha ang grupo sa tren at walang kahirap-hirap na nananalo si Rikuyo sa lahat ng rounds, pinagmasdan siya ni Surara ng mariin, na muling nagpainggit kay Kana sa kanilang relasyon. Samantala, halos hindi nakaligtas si Aotabo sa pagsakay sa tren dahil sa pagkapit sa bubong. Nang marating nila ang bundok, sinabi ni Kyuchugo sa lahat na dapat nilang hanapin ang puntod ng isang alamat na matagal ng sawi na nagngangalang Umiwa Kamaro, kung saan sila matatagpuan ng kanilang gabay. Sa kabilang banda, hindi maiwasan ni Shima at Kana na makaramdam na parang mga third wheels sila sa relasyon ni Surara at Rikuyo. Maya-maya, habang nahahanap ni Yora ang nasabing puntod, isang mukhang palaboy na lalaki ang lumapit sa grupo. Habang inihahanda ng mga babae ang kanilang mga pepper spray para sa kanya, isiniwalat ni Kyuchugo na siya ay isang propesor ng pag-aaral ng demonyo at ang lalaking hinihintay nila. Sa kabila ng pagkadismaya, sinundan ng barkada ang weirdo, na naghatid sa kanila sa tuktok ng bundok.
Ang mga lugar na nakita sa harap nila ay nagpaisip kay Rikuyo na maaaring napapaligiran sila ng mga demonyo, at ang kanyang mga hinala ay napatunayang totoo nang sila ay pumasok ng mas malalim at nakakita ng mga kuko ng demonyo na nakapalibot sa isang lumang dambana. Doon, narating ni Surara ang parehong konklusyon at ginamit ang pagkakataong ito upang higit pang magplano kay Rikuyo, na sa wakas ay nagpaliwanag na ang demonyong naninirahan sa bundok na ito ay walang iba kundi si Gyuki. Pagbalik sa mas bagong mansyon, nalaman ni Tengu mula sa kanyang tatlong anak na ang utak sa likod ng paghihimagsik ng angkan ng kuso ay si Gyuki rin, na nahihirapan siyang paniwalaan. Pagbalik sa bundok, naramdaman ng lahat na sila mismo ay napunta sa isang kakilakilabot na kwento. Kaya, ipinaglaban nila na dapat silang umuwi. Gayunpaman, itinoon ni Kyuchugo ang kanyang panloob na pagkahilig at sinabing dapat silang matuwa na ilang hakbang na lang ang layo nila sa pagkakita ng mga demonyo, habang ipinaliwanag sa kanya ni Rikuyo kung gaano ito kadelikado. Nakatitig si Kana kay Surara na nakatitig kay Rikuyo at kahit sa sitwasyong ito ng buhay at kasawian ay nag-aalala na baka nagde-date ang dalawa. Kalaunan, kinumbinsi ni Kyuchugo ang lahat na manatili sa pamamagitan ng pagbubunyag na ang mga bus sa lugar ay hindi gumagana pagkatapos ng gabi at mayroon silang isang inn malapit para magpalipas ng gabi. Sa sandaling iyon, nagpaalam ang gabay sa barkada at habang naglalakad siya pababa ng bundok, nabunyag na siya ay isang ordinaryong tao lamang na kinokontrol ng mga tali ng puppet ng isang demonyo. Ang demonyo ay lumabas na isang katulong ni Gyuki na nagngangalang Mizumaru na nilapitan ng isa pa niyang kakampi, si Guzumaru. Sinabi ng huli kay Mizumaru na paghihiwalayin nila ang grupo sa gabi at habang haharapin niya si Surara, inaasahan niyang lilipulin nito ang iba pang mga karakter sa background. Maya-maya, nang marating ng grupo ang tinatawag na inn, agad na nakaramdam si Rikuyo ng kakaiba sa lugar at sa mga babae na galing mismo doon. Habang papunta ang mga walang kaalam-alam na babae sa mga hot spring, itinoon ni Shima ang kanyang panloob na pagkatalunan at iminungkahi na tumingin sila sa loob ng bathing area. Gayunpaman, mas interesado si Kyuchugo sa mga babaeng demonyo, kaya iminungkahi niyang lumabas para maghanap. Sumabay si Rikuyo para protektahan sila habang naririnig ni Surara ang usapan at sumabay din sa gawain. Samantala, habang nag-aalok ang mga babaeng sina Maki at Turi ng libreng fan service sa mga hot spring, nag-alala si Kana kung nasaan si Surara at nagtaka kung may ginagawa ba silang plano ni Rikuyo. Labis siyang nabagabag kaya umalis siya sa banyo at nang gawin niya iyon, pinalibutan ng mga demonyong pinamumunuan ni Mizumaru ang bathhouse. Kasabay nito, naramdaman ni Yore na may kakaiba sa inn at nagmadaling pumunta sa mga hot spring bago pa man matapos ng mga demonyo sina Maki at Turi. Pinakawalan niya ang kanyang mahal na Shikigami sa kanila at tinawag silang mga taong lumalabag sa kultura dahil sa palihim na pagpasok sa banyo ng babae. Sa kabilang banda, habang papasok pa ang mga lalaki sa mas malalim na bahagi ng kagubatan, lalong nagiging paranoid si Surara. Dinala sila ni Kyuchugo sa isang puno na nauugnay sa mga demonyo, at nagboluntaryo siyang tingnan ito bago pa makalapit si Rikuyo dito. Habang ginagawa niya ito, nasiyahan ng mga edukadong lalaki sa tanawin ng kanyang mga pancake. Kalaunan, sinabihan siya ni Rikuyo na huwag labis na gamitin ang kanyang nag-iisang selula ng utak, ngunit ikinatuwiran niya na dahil hindi pa rin muling nakikipagtulungan sa kanila si Otabo, siya lamang ang maaaring magprotekta sa kanya. Nang sandaling iyon, gumamit si Guzumaru ng kakaibang spell na humihipnotismo kina Shima at Kyuchugo, na nagpapagala-gala sa kanila sa iba't ibang direksyon. Inutusan ni Rikuyo si Surara na sundan si Shima habang hinahabol niya si Kyuchugo. Habang tumatawa si Guzumaru kung gaano kawalang isip si Rikuyo na ihiwalay ang kanyang tanging katulong sa kanya. Habang naiwang mag-isa si Surara, inatake siya ni Guzumaru mula sa itaas, ngunit nagawa niyang iwasan ito sa pamamagitan ng pagpapalamig ng espada nito. Nang bumalik siya sa kanyang anyong demonyo, tinanong niya kung miyembro ba ito ng angkan ng Gyuki. Nang sumagot siya ng oo, sinimulan niya itong sermonan kung paano hindi niya dapat itinaas ang kanyang espada laban sa kanya dahil siya ang katulong ng kanilang ikatlong pinuno. Gayunpaman, hindi pinansin ni Guzumaru at inatake siya sa paa. Nang maging negatibo ang lahat ng kanyang aura, sinabihan siya ni Guzumaru na huwag questionin ang mga desisyon ni Gyuki at iwinagayway ang kanyang espada upang atakihin siya. Ginamit niya ang kanyang mga mata upang palamigan ito, ngunit hindi ito gumana at siya ay natamba sa isang atake lamang. Gayunpaman,
bago matapos ang kanyang buong karera, dumating si Rikuyo upang iligtas siya at kahit papaano ay napanatili ang kanyang posisyon laban kay Guzumaru, nagbanta na tatapusin siya kung lalagpas siya sa linya. Tumawa at pinagtawanan ni Guzumaru kung paano siya kailangang protektahan ng isang taong mahina tulad ni Surara. Dahil dito, kinuha niya ang kanyang espada at sumugod kay Rikuyo, na madaling nalabanan ang lahat ng kanyang mga pag-atake. Nagulat si Guzumaru dahil inakala niyang ang ikatlong pinuno ay isa lamang walang kwentang tao. Nagtataka si Surara kung paano nakakalaban ng maayos si Rikuyo sa kanyang dating anyo. Nang sandaling iyon, inatake ni Guzumaru si Rikuyo gamit ang kanyang buong kapangyarihan. Gayunpaman, habang sinasalungat niya ito, nagsimulang bigkasin ng demonyo ang isang voodoo spell na nagpahina kay Rikuyo. Dahil dito, nag-usbong siya ng mga kuko mula sa kanyang likuran at halos mabalot si Rikuyo. Habang tumatakbo si Surara upang protektahan siya, napalipad siya sa isang puno, na ikinagalit ni Rikuyo. Habang ginagamit ni Guzumaru ang kanyang superior genetics, ngumiti si Rikuyo at sabay-sabay na hiniwa ang kanyang mga kuko matapos maging demonyong anyo. Kasabay nito, si Otabo, na gumagala sa kagubatan, ay napadpad kina Shima at Kyuchugo, na nawalan ng malay sa lupa. Pagbalik sa bahay tuluyan, ipinatawag ni Yura ang isang samurai na Shikigami upang protektahan ang mga dalagang nasa panganib habang kinakalaban niya ang mga demonyo kasama ang kanyang tropa. Napagtanto ni Mizumaru na wala siyang kalaban-laban dito at sinubukang tumakas, ngunit dumating ang mga anak ni Tengo at pinasabog ang kanyang likuran. Habang natatalo ang lahat ng kanyang mga demonyo, dinala ng mga ibon ang talunan habang nagmamakaawa siya kay Yura na iligtas siya. Pag-alis nila, sinira ni Otabo ang isang pader habang karga sina Shima at Kyuchugo. Gayunpaman, nang makita niyang halos hindi nakadamit ang mga babae, agad siyang tumakas, iniwan ang mga lalaki. Mabilis na sinubukan ni Maki na siguraduhing buhay sila, at agad na nabuhay muli ang mga talunan matapos makita ang kanyang malalaking asset. Samantala, nagtataka si Yura kung bakit pinoprotektahan siya ng lahat ng mga demonyong ito sa ngalan ng kanilang young master. Pagbalik sa mas bagong mansyon, ipinaalam ni Tengo sa matanda ang tungkol sa pagkakasangkot ni Gyuki sa kaso ng Kuso. Habang pinag-uusapan nila ito, biglang pumasok si Zin sa silid at sinabing nag-aalala siya sa gagawin ni Gyuki kay Rikuyo, dahil binibisita niya ang kanyang bundok sa ngayon. Sinabi ni Nora na naging talunan siya sa pagtitiwala kay Gyuki nang walang taros. Gayunpaman, hahayaan niya si Rikuyo na magdesisyon kung ano ang gagawin sa kanya at hindi siya makikialam. Pagbalik sa kagubatan, ibinahagi ni Rikuyo kay Surara na alam niya na nagbabago ito sa kanyang malademonyong anyo sa gabi. Pagkatapos niya itong patulugin, tumungo siya sa tirahan ni Gyuki upang turuan ito ng leksyon. Sa kanyang paglalakbay, nakasalubong niya si Kana, na nag-aalala pa rin kung nasaan si Rikuyo. Gayunpaman, nang makita niya ang kanyang elite face card, tuluyan niyang nakalimutan ang tungkol sa taong si Rikuyo at sa halip ay nagsimulang magalit sa kanya. Nang sandaling iyon, iniwan ni Rikuyo si Surara sa kanya at tinawag siya sa kanyang pangalan, hiniling na bumalik sila sa inn, na nagpaisip kay Kana kung paano niya nalaman kung sino siya. Ngumiti si Rikuyo at sinabing matagal na niya itong kilala, na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Maya-maya, sa wakas ay nakarating si Rikuyo sa tirahan ni Gyuki at nagtanong kung ano ang sinusubukan niyang gawin. Sinabi ni Gyuki na sa wakas ay nakikita na niya na siya ang apo ni Nora, ngayong lumabas na ang kanyang malademonyong anyo. Ngunit mas interesado si Rikuyo na malaman kung bakit niya sinusubukang tapusin siya. Sumagot ang masamang si Gyuki na hindi mahalaga dahil pagdating ng umaga, hindi na maaalala ni Rikuyo ang nangyari ngayon. Pagkatapos ay hinugot niya ang kanyang espada at pinagbantaan na tapusin si Rikuyo. Gayunpaman, agad niyang ginantihan ang pabor sa pamamagitan ng pagkontra sa atake ni Gyuki at pagtutok ng kanyang espada sa kanyang lalamunan. Nang magsimulang maglaban ang dalawa, sinabihan ni Gyuki si Rikuyo na sagutin ng tapat ang lahat ng kanyang mga tanong kung gusto niyang mabuhay. Ilang sandali bago ipatawag ang mga ilusyon ng Kuso at ng ahas na umaatake kay Zin. Parehong tinanong ng mga ilusyon si Rikuyo kung maaari niyang iwanan ang angkan ng mga demonyo sa kanyang kasalukuyang estado kung hindi niya makontrol kung kailan siya aagawin ng kanyang panloob na demonyo, or iiwan siyang mag-isa. Nagalit lamang si Rikuyo, kaya inatake niya ang mga ilusyon at tinanong si Gyuki kung ano ang gagawin niya pagkatapos niyang magtagumpay sa paglipol dito.
Sinabi ni Gyuki na tatapusin niya ang kanyang sarili at tatapusin ang buong kwentong ito. Ngunit inatake muna siya ni Rikuyo at iniwan siyang dumudugo na parang bukal. Doon nagsimulang isalaysay ni Gyuki ang kanyang kwento tungkol sa kung paano siya ipinanganak sa isang mataas na ranggong general at sa kanyang asawa nang bumisita sila sa isang banal na dambana. Matapos ang mga taon ng pagkabigong magbuntis, pinangalanan nila siyang Amiwa Kamaro at binigyan siya ng isang magandang pagkabata. Gayunpaman, nang siya ay mag-5 taong gulang, nasawi ang kanyang ama dahil sa patuloy na digmaan. Nang makita kung gaano kalungkot at walang magawa ang kanyang ina, nangako si Amiwa Kamaro na ibibigay niya sa kanya ang buhay na ipinangako ng kanyang ama. Dahil dito, pumunta siya sa mas matataas na bundok at nagsimulang magsanay upang maging isang mataas na ranggong monghe. Ngunit bago pa niya makumplito ang kanyang pagsasanay, nalaman niya na nagkasakit ang kanyang ina. Kaya, nagpa siya siyang umalis sa templo. Habang pabalik sa kanyang nayon ng naglalakad, nagpahinga si Amiwa Kamaro sa isang kalapit na kagubatan kung saan lumapit ang 2 babae. Pinakain nila siya at sinabing alam nila kung nasaan ang kanyang ina. Naniwala sa kanila ang lalaki at sinundan sila sa bundok na pinamumunuan ng demonyong Gyuki kung saan nawala ang mga babae at siya ay inatake ng isang walang awa na demonyo. Sinikap ni Amiwa Kamaro na mabuhay para lang makita niyang muli ang kanyang ina. Ngunit nabasa ng demonyo ang kanyang isip at ibinuka ang kanyang bibig upang ipakita sa kanya ang mga labi ng kanyang ina, na sinasabing kinain na niya ito. Dahil dito, nawalan ng pasensya si Amiwa Kamaro at tumalon diretso sa bibig ng demonyo. Gayunpaman, nang akala ng demonyo at ng kanyang mga kasamahan na pinaslang na nila siya, lumabas si Amiwa Kamaro mula sa loob ng demonyo at isinumpa ang mga Diyos, hinayaan ang kanyang sarili na sakupin ng espiritu ni Gyuki. Sinubukan ng 2 babae na gamitin ang kanilang victim card, na sinasabing pinagbantaan siya ng demonyo, ngunit nakapasok na si Amiwa Kamaro sa kanyang villain arc, kaya pinaslang niya silang 2. Mula noon, sinimulan ni Amiwa Kamaro na ipaghiganti ang kanyang yumaong ina sa pamamagitan ng pag-alis ng buhay sa maraming tao at demonyo hanggat maaari hanggang sa lumipas ang mga taon at nakalimutan niya ang kanyang tunay na pangalan. Ngayon, bilang demonyong si Gyuki, nanirahan siya sa bundok ng mag-isa, napapaligiran ng kanyang mga kakilala. Isang gabi, inatake ni Nora ang kanyang mga residente noong hindi pa siya kasing husto na ngayon kasama ang kanyang buong hukbo. Pagkatapos ng 3 araw na pakikipaglaban, madaling natalo ni Nora si Gyuki. Ngunit sa halip na paalisin siya, binigyan niya ito ng 2 araw upang magdesisyon kung gusto niyang sumali sa kanyang angkan or hindi. Lumipas ang ibinigay na oras at kalaunan ay nagpa siya si Gyuki na makipagtulungan kay Nora, at nakilala niya ito sa gitna ng maliit na pagdiriwang ng kanilang pamilya. Doon, inalok siya ni Nora ng inumin at nag-inuman silang 2 hanggang sa tuluyang nanumpa si Gyuki ng katapatan sa kanya. Sa kasalukuyan, sinabi ni Gyuki na dahil hindi niya matalo ang isang demonyo noong siya ay dating tao, kahit na ilang buwan na siyang nagsanay, walang paraan na mamumuno at makakalaban ni Rikuyo ang mga demonyo kung patuloy siyang naniniwala na siya ay tao. Dagdag pa niya na kahit gaano siya kaina ngayon, magdudulot lamang ng kahihiyan si Rikuyo sa bagong angkan na mahal niya, kaya naman itatapon niya ito ng maaga. Gayunpaman, walang pakialam si Rikuyo sa kanyang opinyon, kaya't pinabagsak niya si Gyuki, na sinasabing siya ang magiging ikatlong pinuno ng angkan kahit ano pa ang mangyari. Nang bumagsak si Gyuki sa sahig, sinabi niya kay Rikuyo na mula sa kanluran ng kanyang teritoryo, ang pamilyang Nuro ay walang kapangyarihan sa mga demonyo, kaya bukas sila sa mga pag-atake at mga mananakop mula sa loob at labas. Nang sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto at sinugod ng mga Angry Birds ni Tengo si Gyuki, nanunumpa na tatapusin siya, ngunit pinigilan sila ni Rikuyo habang ang mga ibon ay nangangatwiran na kailangan niyang manatiling buhay dahil sinubukan niyang saktan ang kanilang pinuno. Nagbigay ng talumpati si Gyuki tungkol sa kung paano sa wakas ay maaaring pumalit si Rikuyo sa angkan dahil natalo niya ito sa labanan. Dahil dito, kinuha niya ang kanyang espada at itinutok ito sa kanyang sarili, naghahanda na gawing tusok ng barbecue ang kanyang sarili. Gayunpaman, binali ni Rikuyo ang kanyang espada sa 2 at sinabihan siyang huwag masawi dahil sa isang bagay na tulad nito dahil ginagawa lamang niya ang sa tingin niya ay pinakamahusay para sa pamilya. Habang iniiwan siya ni Rikuyo kasama ang mga ibon, naalala ni Gyuki na noong tinanggap siya ni Nora sa kanyang pamilya, hiniling niya kay Gyuki na ituring siyang ama mula ngayon.
Kinabukasan, nagising siya kay Rikuyo sa kanyang anyong tao, na nagsabing naaalala niya ang mga pangyayari kagabi. Naniniwala siya na kahit na gusto niyang kumapit sa kanyang pagkakakilanlan bilang tao, hindi maiiwasang protektahan ang kanyang mga kaibigan at pamilya nang hindi ginagamit ang dugo ng demonyo sa loob niya. Kaya, wala siyang ibang magawa kundi yakapin ito. Bago umalis, tinanggap muli ni Rikuyo si Gyuki sa kanyang pamilya, na labis na nakaapekto sa mga demonyo kaya tinalikuran niya ang kanyang madilim na panig. Samantala, habang nagtitipon ang lahat mula sa paaralan sa isang lokal na parke, sinabi ni Yore na naghihinala siya kay Rikuyo dahil siya lang ang nag-day off. Sa kabilang banda, hindi mapigilan ni Kana ang pag-iisip kay Daddy Rikuyo, na sa tingin niya ay pamilyar sa kanya. Pagbalik sa mansyon, sinabi ni Nora kay Rikuyo na plano niyang ipatapon si Gyuki dahil sa kanyang ginawa. Ngunit ikinatwiran ni Rikuyo na dapat siyang patawarin dahil ginawa lamang niya iyon para sa kapakanan ng pamilya. Nang marinig ito, sinabihan siya ni Nora na pamunuan ang susunod na pagpupulong ng angkan at lutasin ang kasong ito nang siya mismo ang maging susunod na kataas-taasang pinuno. At sa pagkakataong ito, hindi na umiyak si Rikuyo na parang isang batang musmos. Dumating ang araw ng pagpupulong, at habang umupo si Rikuyo sa tabi ni Nora sa kanyang orihinal na anyo, ikinatwiran ni Tengo na dapat sana ay nagpalit siya ng anyo bilang isang demonyo para sa kapakanan ng Aura Farm. Nang sandaling iyon, habang inanunsyo ni Nora ang kandidatura ni Rikuyo bilang ikatlong pinuno, nagsimulang umakto si Hitotchomi na parang mabuting tao siya at sinabing kailangan nilang parusahan si Gyuki bago maupo sa trono si Rikuyo, pero sumagot si Nora na si Rikuyo ang magpapasya sa parusa kay Gyuki. At tulad ng bawat bida na may mabubuting kalooban, sinabi ni Rikuyo na patatawarin niya si Gyuki dahil ang anumang ginawa niya ay para sa ikabubuti ng pamilya. Tumutol si Hitotchomi dito, ngunit ipinaalala sa kanya ni Rikuyo na siya ang magpapasya kung mali ang ginawa ni Gyuki or hindi. Ayon sa kanya, ang ginawa ni Gyuki ay hindi paghihimagsik, kundi isang sakripisyo. Bukod pa rito, dahil binabantayan ni Gyuki ang kanlurang teritoryo ng kanilang lupain, hindi niya ito maaaring itapon dahil ilalagay nito sa panganib ang kanilang teritoryo. Nang sandaling iyon, nangako si Gyuki na babantayan ang teritoryo gamit ang kanyang buhay at yumuko sa harap ni Rikuyo, nang umiti at nagpasalamat sa lahat para sa kanilang oras. Ipinagmamalaki ito ni Nora at Zin kung paano niya hinarap ang isang sensitibong bagay. At nagtapos ang pagpupulong ng opisyal na maging una si Rikuyo sa linya bilang susunod na pinuno. Pagkalipas ng ilang araw, nagising si Kana na nanaginip tungkol sa isang pulang lobo at may nagsabi sa kanya na magkikita sila sa kanyang kaarawan. Nagising siyang iniisip kung gaano katagal niya paulit-ulit na mapapanaginipan ang parehong panaginip at napansin na ngayon ang kanyang kaarawan. Kahit sa paaralan, paulit-ulit niyang naiisip ang kanyang panaginip. Habang nagtuturo si Yore sa iba, may babae na kumilos upang palayasin ang mga demonyo at itinapon ni Rikuyo ang basura kasama sina Surara at Aotabo. Sa sandaling iyon, bumalik ang hari ng mga payaso at inabot ang isang regalo sa kaarawan kay Kana. Habang inaakala ng lahat na ito ay isang mamahaling designer bag, ito ay lumabas na isang voodoo doll na binili ni Kyuchugo mula sa isang manloloko. Kahit na kinasusuklaman ito ni Kana, nagkunwari siyang gusto ito, dahil isa siyang mabuting babae. Pagkatapos, umalis siya at naglakad pa uwi. Ngunit habang nasa daan siya, paulit-ulit siyang nakakarinig ng kakaibang boses, na nagsasabi sa kanya na magkikita silang muli sa lalong madaling panahon. Samantala, ikinuwento ni Kyuchugo sa barkada ang tungkol sa pinakamainit na paksa sa bayan, ang demonyong lilang salamin. Ayon sa kanya, ang demonyong ito ay nagpapakita sa pamamagitan ng mga salamin at kilalang-kilalang tinatapos ang mga biktima nito sa kanilang mga kaarawan. Kasabay nito, isang literal na mukhang buwan ang sumakay sa isang bisikleta sa paligid ni Kana at sinabing tinupad nito ang pangako nito. Habang tumatakbo siya para sa kanyang buhay, sinundan siya ng demonyo gamit ang bisikleta nito dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Ngunit nang malampasan niya ito, gumamit ito ng isang malapit na salamin upang ay teleport siya pabalik sa gusali ng paaralan. Sa una, sinundan siya nito sa mga random na silid at nagpakita pa sa pamamagitan ng portable na salamin sa kanyang bag. Gayunpaman, sa sandaling mabasag niya ang salamin, napunta siya sa loob ng banyo ng lalaki.
Nang sandaling iyon, tumunog ang larwang manika na ibinigay sa kanya ni Kyuchugo at narinig ni Kana ang boses nito sa kabilang linya. Ipinahayag ni Kyuchugo na ang manika ay may walkie-talkie pala, kaya gagamitin ito ng kanilang grupo para makipag-usap. Ginamit ni Kana ang pagkakataong ito para sabihin sa kanila ang tungkol sa demonyo at humingi ng tulong. Ilang sandali bago iyon, muling nagpakita ang demonyo mula sa salamin ng banyo at binasag ang telepono. Samantala, nagsimulang tumakbo ang grupo sa buong paaralan para hanapin siya. Ngunit kahit papaano, walang sino man maliban kay Rikuyo ang nakakakita sa kanya sa pamamagitan ng salamin. Gayunpaman, nang makita siya ni Rikuyo, binasag ng demonyong salamin ang salamin at hinawakan ang braso ni Kana, hinayla siya papasok sa sarili nito. Doon lang, nagpakita si Rikuyo sa kanyang anyong demonyo. At habang nagsisimulang mag-isip si Kana ng mga senaryo ng pag-ibig kasama niya, nakalimutan niya ang lahat tungkol sa demonyong salamin. Nagalit ang demonyo, kaya dumami siya at pinalibutan si Rikuyo. Nagbibiro na ang isang lalaking may ganitong estilo ng buhok ay hindi kailanman malalaman kung sino sa kanila ang totoo. Ngumisi si Rikuyo at inalis ang kanyang espada, hiniwa ang lahat ng kanyang mga clone, na tuluyang naglaho sa kanya. Nang makaalis na ang demonyo, nagpasalamat si Kana kay Rikuyo at sinubukang pigilan siya habang paalis, nagmamakaawa na manatili pa siya sa kanya ng kaunti pa. Nang hilingin niya rito na magkwento pa tungkol sa kanyang sarili, napagtanto ni Rikuyo na may gusto siya sa kanya, kaya nagpasya siyang sundin ang kanyang kahilingan. Inakay niya ito sa isang malilim na eskinita, ngunit sinabi ni Kana na hindi siya matatakot hanggat kasama niya ito. Nagulat siya rito, kaya inakay niya ito sa isang malilim na lugar, na ipinapalagay ni Kana na isang love hotel. Habang naghahanda siya sa pagkawala ng kanyang V-card, ang lugar ay lumabas na isang food street na pinapatakbo ng Cat Clan, na ikinadismaya ng dalaga. Binati ni Ryuta si Rikuyo at inakay siya at si Kana sa isang mesa na napapalibutan ng mga demonyo na nag-aakalang si Kana ay kasintahan ni Rikuyo. Nang mamula siya dahil dito, inabutan siya ni Rikuyo ng salamin bilang regalo sa kaarawan, at tinanggap siya ng lahat ng mga demonyo sa kanilang grupo, sa pag-aakalang isa rin siyang demonyo. Sa pagtatapos ng gabi, nawalan ng malay si Kana, kaya kinarga siya ni Rikuyo pauwi. Samantala, sina Surara at Otabo ay nababaliw sa katotohanang hindi pa rin nakakauwi si Rikuyo, kahit nalampas na ng hating gabi. Kinabukasan, nalaman ni Nora na umuwi na si Rikuyo kinaumagahan at ipinagmamalaki ang kanyang apo dahil sa wakas ay lumaki na siya. Sa kabilang banda, hindi makapaniwala ang dayform ni Rikuyo sa ginawa ng kanyang demon form kagabi, at ang kanyang pananahimik ay lalong nagpahinala kay Surara. Nang sandaling iyon, nilapitan siya ni Kana at kinaladkad sa gilid, na nagpaisip kay Rikuyo na ang kanyang lihim na pagkakakilanlan ay tuluyang nabunyag. Gayunpaman, sa kanyang pagkadismaya, sa halip ay hiniling niya sa kanya na magkwento patungkol sa kanyang gwapo na demonyong anyo, sa pag-aakalang kaibigan niya si Rikuyo. Ito ang nagpaisip sa kanya ng dalawang bagay. Una, na isa siyang ganap na walang isip, at pangalawa, na mas gugustuhin niyang matulog kasama ang kanyang demonyong anyo kaysa sa kanya. Nang araw na iyon, habang ang isa sa mga demonyong pusa ay naghahandang buksan ang restaurant, isang bagzo ng hangin ang dumaan sa kanya at napunit ang kanyang mga damit. Nang paparating na si Ryuta at nalilito sa kanyang nakita, isang bagong grupo ng mga kontrabida ang nagmasid sa kanya mula sa tuktok ng isang gusali. Kasabay nito, naamoy ni Zin ang hangin at napagtanto na puno ito ng lason. Ang balita tungkol sa pag-atake ng hangin sa distrito ng pusa ay nakarating sa mansyon ng Nora at isa sa mga pinakamatandang demonyo, si Heihi, ay humiling kay Nora na pahintulutan siyang imbestigahan ang bagay na ito. Sinabi ni Nora na wala siyang pakialam dahil ang mga salarin ay malamang na walang mga bitaw tulad ng angkan ng kuso, ngunit hinayaan niya si Heihi na gawin ang gusto niya kapalit ng matatamis na pagkain. Nang gabing iyon, ang balita tungkol sa malupit na pagkasawi ni Heihi sa kagubatan ay nakarating sa mga demonyo, at si Ryuta, kasama ang mga anak ni Tengo, ay nakarating sa pinangyarihan ng krimen. Napansin niya ang matutulis na hiwa sa katawan ni Heihi at inihambing ito sa atake ng hangin sa kanyang distrito, na nagdala sa mga uwak sa konklusyon na may bagong kaaway na nagtatangkang harapin ang pamilyang Nura. Kasunod ng pangyayaring ito, tinawag ni Tengo si Rikuyo sa kanyang silid at pinilit siyang kumuha ng mas maraming bodyguard.
Gayunpaman, sina Aotabo at Surara ay hindi sumang-ayon dito, iginiit na sapat na silang dalawa. Ipinaalala sa kanila ni Tengo na hindi nila siya naprotektahan mula sa mga kasama ni Gyuki, na sa wakas ay nagpatahimik sa kanila. Kinabukasan sa paaralan, ang tag team ni Rikuyo ay nadagdagan ng doble sa pagdaragdag ni Kyubinashi, Kijuro, Kurotabo, at ang demonyong Palaka, si Kappa. Habang nahihirapan si Kyubinashi na itago ang kanyang ulong anti-gravity, nakuha ni Kijuro ang atensyon gamit ang kanyang malalaking asset at uniforme ng sailor, habang ang hitsura ni Kurotabo ay nakakakuha ng atensyon dahil siya lamang ang mukhang tao tulad ni Rikuyo. Samantala, habang sinusubukan ni Tengo na kumbansihin si Nora na kunin sina Mimaro at Guzumaru bilang kanyang mga bodyguard, ang matanda ay nawala dahil ang kanyang ego, na kasing laki ng kanyang ulo, ay hindi ito kayang payagan. Tumungo siya sa lokal na palengke at habang binibili niya ang lahat ng kanyang paboritong matatamis at panghimagas, napadpad siya kay Yore na sinusubukang bumili ng murang pagkain para sa tanghalian. Kahit na nagawa niyang pumili sa unang pwesto, ang kanyang kawalan ng kakayahang magdesisyon ay nagdulot sa kanya ng lahat ng mga pakete ng pagkain. Kaya, sa huli, wala siyang natira. Inalok siya ni Nora ng isang bag ng biskwit na binili niya lang, at ang dalawa ay tumungo sa isang parke kung saan sila ay nagbigay sa isa't isa ng libreng sesyon ng therapy. Habang si Nato, nakasama ni Nora sa paglalakbay na ito, ay nagtatago sa loob ng kanyang plastic bag, isiniwalat ni Yuri na siya ay nanirahan ng mag-isa sa bayang ito dahil gusto niyang talunin ang commander ng mga demonyo, si Nora. Gayunpaman, ang nagawa niya sa ngayon ay ang mangolekta ng mga disappointment badge dahil sa pagkalinlang sa kanya ng mga demonyo at maging ang pagliligtas sa kanya ng mga ito. Dahil dito, napaisip din siya kung ang mga demonyo ba ay kasing sama ng itinuro sa kanya ng kanyang pamilya. Dahil hindi lang isang beses iniligtas ng demonyo ni Rikuyo ang kanyang buhay, tinanong niya ang kanyang lolo kung ano ang iniisip nito. Sinabi lang ni Nora na dahil ang mga demonyo ay mga demonyo, sila ay masasama, kaya dapat niyang patuloy na paniwalaan ang kanyang ginagawa. Ito ang nagpanumbalik ng kanyang kumpiyansa, kaya nagpasalamat siya kay Nora sa pagtulong sa kanya. Pagkatapos nilang mag-usap, isang malakas na hangin ang umihip, na kinilala ni Yore bilang isang pag-atake ng demonyo. Itinulak niya si Nora sa gilid at halos hindi na nakaligtas sa pag-atake. Pagkatapos nito, sa wakas ay nagpakita na ang salarin. Samantala, ngayong hamupa na ang lagnat ni Kana sa demonyo, muli siyang kumapit kay Rikuyo, tinatanong kung bakit mukhang galit na galit ito nitong mga nakaraang araw. Nang marinig ito, pinilit niyang ngumiti at napagtanto na kung kikilos siya na parang isang nalulumbay na talunan, ibabagsak din ito ang lahat. Samantala, habang lumalapit ang mga demonyo kina Nora at Yura, tulad ng mga mababang budget na grupo na pinamumunuan ng kanilang amo na si Moki, napagtanto ni Nora na ang mga taong ito ay mga gumagamit ng hangin na gumagamit ng lason upang paralisahin ang kanilang mga biktima. Kasabay ng pag-atake ng boss kay Nora, pinrotektahan siya ni Yore gamit ang isang grupo ng mga barahan na may mga shockwave na sum-ira sa lahat ng nasa paligid nila. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang mahal na Shikigami at pinilit si Nora na tumakas. Gustong-gusto ng matanda ang pagtrato sa kanya bilang prinsesa kaya hindi siya tumutol, kahit na isang babae ang nakikipaglaban para sa kanya. Nang wala na si Nora, napalibutan si Yore ng mga demonyo. Gayunpaman, sa halip na umiyak na parang isang mahina, tinawag niya ang dalawa pang Shikigami upang protektahan ang kanyang sarili at iniwan ang lahat na nakabitin ang panga. Nang sa tingin ni Nora ay kahanga-hanga ito, tinawag niya ang pang-apat na Shikigami at pinasingaw ang mga demonyo. Kasabay nito, napansin ni Rikuyo at ng iba pa niyang mga kaibigang demonyo si Tengo na lumilipad sa kung saan ng desperadong lumilipad. Kaya, tumakbo sila palabas ng paaralan upang pag-usapan kung ano ang maaaring maging problema. Nang magdesisyon silang hanapin si Tengo, bigla na lang nagpakita sina Guzumaru at Mizumaru at isiniwalat na hinahanap lang pala ni Tengo si Nora, na biglang nawala nang walang kasama. Nag-alok si Rikuyo na tulungan silang hanapin si Nora, ngunit nang sabihin ng dalawang nagpapakilalang hotshot na kaya nila ito, nagpasalamat na lang si Rikuyo sa kanila, na ikinamula nila. Kalaunan, habang pabalik sina Surara at Rikuyo sa klase, muling uminit ang selos ni Kana. Kaya, mas lalo siyang ininas ni Surara sa pamamagitan ng pagkapit kay Rikuyo at pag-arte na walang alam. Samantala,
Habang pinapaalis ni Yora ang mga demonyo gamit ang kanyang Shikigami, muling nagpakita ang demonyong boss sa likuran niya at sinipa siya pababa. Mabilis siyang tumayo muli at sinubukang atakihin itong muli. Gayunpaman, napansin niyang nanigas ang kanyang mga kalamnan dahil sa lason nito. Nang sandaling iyon, inutusan niya ang kanyang Shikigami na atakihin si Moki, ngunit nabigo ang mga pag-atake, at napagtanto niya na kung hindi niya sila ibabalik lahat, masasawi din sila. Nag-aatubili, binawi niya ang kanyang spell at pinaalis ang Shikigami. Pagkatapos nito ay lumipad si Moki papunta sa gusali kung saan nagsasagawa ng aura farming si Nora. Nang makita ito ni Yora, tumakbo siya papasok sa gusali upang tulungan si Nora ngunit natuklasan niyang hindi gumagana ang elevator. Kaya habang paakyat siya sa hagdan, kinutya ni Moki si Nora at sinabing totoo ang narinig niya at nawalan na ng pwesto sa tuktok ang pinakamalaking pamilya ng demonyo sa Japan. Kasabay ng pagbanggit niya kung gaano kadali siyang natalo, nagpa siya si Nora na tumigil sa pagganap bilang mabuting tao at nagsimula na. Inatake siya ni Moki gamit ang kanyang mga bugzo ng hangin at sinubukang talunin siya gamit ang kanyang mga buhawi habang tumatawa na parang isang may bitaw. Gayunpaman, madaling naiwasan ni Nora ang lahat ng kanyang mga pag-atake nang hindi pinagpapawisan. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang madaling gamiting katana at binawi ito, ibinalik ang lahat ng hanging kanluranin pabalik sa kalaban. Pagkatapos nito, nawala si Nora at bumalik kay Moki bilang isang boses sa loob ng kanyang ulo, sinasabi sa kanya na hindi niya ito makikita dahil sa napakalaking pagkakaiba sa kanilang kapangyarihan. Dahan-dahan niyang nilapitan si Moki at tinusok ito, ipinaliwanag na ang kanyang kakayahan ay nagpapahintulot sa kanya na mawala mula sa tabi ng mga mas mahina kaysa sa kanya. Nang mawalan ng kontrol ang talunang ito, tinanong ni Nora kung bakit bigla siyang inaatake ng mga demonyong ito mula sa kanluran, ngunit hindi sumagot si Moki at tumakas. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nakarating si Yora sa rooftop. Kaya, si Nora ay nagsinungaling na nagtago siya mula sa demonyo na umalis pagkatapos magdulot ng kaguluhan. Pagkatapos, muling nakipagkita si Nora kay Nato, na lumipad palayo kasama ng hangin at ipinahayag na plano niyang magpahinga mula sa politika ng mundo ng mga demonyo. Samantala, habang naglalakad pa uwi si Rikuyo kasama ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang mga bodyguard ay nag-ambala ng isang nilalang habang si Kana ay patuloy na nagkukwento tungkol sa kung gaano kagaling ang ilang mga demonyo. Alam ni Surara kung bakit niya sinasabi ang lahat ng ito, kaya halos ikasawi niya ang pagyelo kay Rikuyo, hiniling na aminin nito ang nangyari ng gabing iyon sa pagitan nila. Sinubukan ni Rikuyo na magpanggap na walang alam, ngunit sinabi niya sa kanya na kahit ano pa ang kanilang pananaw, si Kana ay talagang nahuhumaling sa kanyang demonyong anyo, na siya ring kasalanan. Habang patuloy niya itong inaakusahan ng panluloko sa kanya, sumali si Kana sa debate at tinanong si Surara kung bakit siya naglalakad patungo sa bahay ni Rikuyo kung hindi naman dapat siya nakatira sa parehong direksyon. Habang ang mga babae ay may matinding pagtatalo kung sino ang mas karapat-dapat kay Rikuyo, ang talunang ito ay natisod at nahulog sa mga bisig ng isang lalaki. Ang lalaking ito ay lumabas na isa na namang kaaway ng bagong angkan, kaya sinabihan niya si Rikuyo dahil sa pagiging mahina. Ang kanyang tauhan, sa kabilang banda, ay nagsimulang dilaan si Kana sa pagtatangkang pukawin si Nora, ngunit sinabihan siya ng kanyang amo na tumigil. Habang papalayo ang dalawa, isang grupo ng mga demonyong nakabalabal ang sumama sa kanila, nakilala bilang 7 peregrino na ito sa kanlurang lupain ng Shikoku. Sa mansyon, lahat ay natarante nang malaman nila ang biglaang pagkawala ni Nora, kaya't mabilis nila itong hinanap kahit saan. Samantala, walang pakialam si Rikuyo sa kanyang lolo dahil abala ito sa paghahanda ng almusal. Nang hapong iyon, isa sa mga lalaki mula kanina nagngangalang Tamazoki ang nagayos ng isang pagpupulong kasama ang kanyang mga nakakatakot na demonyo upang magplano ng pinakamahusay na paraan upang mapabagsak ang Nora clan. Nagpasya siyang magsimula sa pamamagitan ng pagsira sa isang kalapit na bayan upang makuha ang atensyon ng angkan at alisin ang ilan sa kanilang pinakamahuhusay na mandirigma. Nang gabing iyon, isinagawa nila ang kanilang plano sa pamamagitan ng pagdudulot ng ganap na blackout sa bayan, pagsira sa mga gusali, at pananakot sa mga inosenteng sibilyan. Samantala, ang angkan ng Nora ay nagpatawag ng isang emergency meeting upang tugunan ang isyong ito, inuuna ang pagpigil sa mga tao na matuklasan na mayroong mga demonyo.
Lahat ay tumingin kay Rikuyo upang gumawa ng desisyon habang nakatitig siya pabalik sa kanila na parang isang zombie na walang ideya kung ano ang gagawin. Gayunpaman, si Surara at ang iba pang miyembro ng angkan ay nakaramdam ng ilusyon na sapat na upang isipin na matatalo nila ang mga demonyong Shokoko na ito sa ilalim ng pamumuno ni Rikuyo. Kinabukasan sa paaralan, ikinwento ni Kyuchugo sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa umano'y mga nakitang demonyo sa bayan, kung saan maraming tao ang nagulat na nakakita sa 7 peregrino ng Shokoko. Ipinaliwanag niya kung paano ang mga demonyong ito ay bahagi ng pinakakinatatakutang gang sa bayan, ngunit pinayuhan siya ng kanyang mga kaibigan na itigil ang kanyang pagkwento sa mga kapahamakan at mag-focus sa kanyang pag-aaral. Pagkatapos ng klase, sina Kana at Yura ay pauwi na nang dumating ang isang demonyong may mukha ng ibon na nagngangalang Inuho mula sa angkan ng Shokoko, na nagpasiklab ng isang malaking pagsabog malapit sa mga babae. Gayunpaman, mabilis na hinugot ni Yura ang kanyang anteng-anteng, inapula ang apoy bago pa ito kumalat. Gayunpaman, walang pagkakataon si Yura laban sa nag-aalab na hininga ng demonyo. Kaya, tumawag siya ng mga reinforcement na dumating ilang sandali pa upang tumulong na talunin ang banta. Nang malaman ni Rikuyo ang tungkol sa pag-atake sa kanyang mga kaibigang demonyo, sa wakas ay nagpasya siyang tumigil sa pagiging talunan at kumilos bilang kanilang pinuno upang labanan ang angkan ng Shokoko. Isang lalaki mula sa angkan ng Nora na nagngangalang Shui ang partikular na naapektuhan ng mga pag-atake ng mga demonyo, dahil sa pagkawala ng kanyang ama. Punong-puno siya ng galit at nais niyang maghayganti. Ngunit pinayuhan siya ni Rikuyo na manatiling kalmado at kumilos ng madiskarte. Ang kanilang pagpupulong ng pamilya ay naantala ng isang sigaw mula sa labas kung saan natagpuan nila ang isang demonyo na lumulutang sa tubig, na kamakailan lamang ay inatake ni Inogami, isa sa mga demonyo ng Shokoko. Sa sandaling iyon, muling sumalakay si Inogami sa kanyang malademonyong anyo ng lobo, sumabog sa bintana at nagdulot ng gulo sa loob ng bahay ng angkan. Hinabol siya ni Rikuyo, nahulog sa pain at napunta sa labas ng bahay kung saan natagpuan niya ang buong angkan ng Shokoko na naghihintay sa kanya tulad ng mga karakter ng JoJo. Nagharap ang mga miyembro ng angkan ng Shokoko at Nyure habang inihayag ni Tamazoki na ang kanyang layunin ay magtanim ng takot sa mga residente ng bayan at sakupin ang teritoryo ng angkan ng Nyure. Hindi napigilan ni Shui ang kanyang emosyon habang tumatalon siya palabas ng kadiliman at tinangka niyang atakihin mismo si Tamazoki. Gayunpaman, pinigilan siya ni Inuho sa pamamagitan ng pagbabanta na gagawin siyang sunog na tinapay, na nagsunog sa bahay ng angkan bilang babala. Umalis ang angkan ng Shokoko matapos atakihin ang pamilyang Nora, at iniwan silang asikasuhin ang kanilang nasusunog na bahay. Kinabukasan ng umaga sa paaralan, inimbitahan ni Rikuyo ang lahat ng kanyang mga kaibigang tao para sa isang sleepover sa kanyang bahay, palihim na nais protektahan sila mula sa mga demonyong Shokoko. Samantala, pabalik sa mansyon, ang mga demonyo ay paspusang nagtatrabaho habang inaayos nila ang gusali, sinusubukang palakasin ang kanilang mga depensa. Nagtataka silang lahat kung nasaan si Nora, na nabunyag na nakarating na sa mga bundok ng Shokoko, nasisiyahan sa isang magandang paglalakad na may magagandang tanawin habang ang kanyang linya ng pamilya ay unti-unting nawawala sa kanilang tahanan. Kinabukasan, sina Mizumaru at Gazumaro ay naghahanap para sa isa sa mga demonyong Shokoko, si Ganji, at sa wakas ay natuntun nila siya gamit ang isang pilak na tali. Tinambangan nila ang demonyo at kinukulong siya, sinusubukang makakuha ng anumang impormasyon mula sa kanya sa pamamagitan ng pagbabanta sa kanyang buhay. Gayunpaman, agad na ipinakita ni Ganji ang kanyang tunay na lakas, pinasabog ang dalawa gamit ang kanyang malakas na kakayahan sa water jet. Pagbalik sa mansyon, inutusan ni Rikuyo si Surara na protektahan si Kana anuman ang mangyari, kaya't labag sa loob niya ang utos. Sa totoo lang, naiinggit siya sa pagkahumaling ni Rikuyo sa babaeng ito. At ang talagang gusto niya ay personal na pakainin si Kana sa isang gutom na demonyo. Nang hapong iyon, nagtipon ang mga general upang pag-usapan ang kanilang mga plano sa hinaharap. Ngunit sinabi ni Hitotchomi na hindi niya makikitang mananalo sila sa laban na ito kung susundin nila ang plano ni Rikuyo na house arrest. Sinubukan ng ilan na magtalo na marahil ito ay dahil isa lang ang mata niya, habang ang iba ay nag-udyok sa kanya na magtiwala sa kanilang pinuno. Nang gabing iyon, inalerto ni Kappa si Rikuyo tungkol sa kinaroroonan ni Ganji, at ang dalawa ay tumungo upang labanan ang demonyong tubig.
Pagdating nila roon, nagkaroon ng isang nakakabaliw na tunggalian sina Gunji at Kappa habang naghahadya sila ng malalakas na pagsabog ng tubig na sinusubukang talunin ang isa't isa habang pinapanood ni Rikuyo mula sa malayo sa kanyang anyong demonyo. Pagkatapos ng mahabang laban, malapit nang matalo si Gunji nang dumating si Inuho upang iligtas, at inilipad siya palayo sa larangan ng digmaan. Samantala, nasulyapan ni Yore si Rikuyo mula sa malayo habang tumatakbo ito papunta sa larangan ng digmaan upang harapin ito tungkol sa pagsadyep sa kanya noon. Ngunit nang sa wakas ay makarating siya sa pinangyarihan, naka-atres na sina Rikuyo at Kappa, na nag-iwan sa kanya na dismayado. Kinabukasan, patuloy na nagpapatrolya ang mga miyembro ng angkan ng Nure sa mga lansangan ng lungsod, sinusubukang panatilihing ligtas ang mga inosenteng sibilyan mula sa mga demonyong Shokoko. Sinuri nila ang loob ng isang restoran upang matiyak na maayos ang takbo ng mga bagay-bagay nang matagpuan nila ang isang babae na nagngangalang Hari na kamakailan lamang ay kinuha bilang isang server. Si Hari ay sa katunayan ay bahagi ng angkan ng Shokoko na nagbalat kayo bilang isang tao upang bantayan ang pamilyang Nura. Sa bahay ng angkan, tinipon ni Rikuyo ang mga miyembro upang ipaalam sa kanila ang tungkol sa mga kamakailang aktibidad ng Shokoko, na isiniwalat na kamakailan lamang ay inatake nila ang pinuno ng isang kalyadong angkan. Hinala ni Rikuyo na may isang tao mula sa loob ng angkan ang naglalabas ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng miyembro, na naging dahilan upang mawala ang mga kontrol ni Hitotchomi, na nagtulak sa kanya na questionin ang kakayahan ni Rikuyo na mamuno gamit ang mga walang basehang paratang. Samantala, ang mga kaklase ni Rikuyo ay nagkakaroon ng pinakamasamang sleepover sa buong mundo, dahil si Rikuyo ay laging abala sa pakikipaglaban sa mga demonyo habang sila ay nakakulong sa loob ng bahay. Pinagalitan ni Surara ang kanilang kawawang kalagayan, nag-alok na akayin sila sa mga hardin para mag-ehersisyo, na sa wakas ay nagpasigla sa kanilang espiritu. Nang araw na iyon, si Yore ay gumagala sa lungsod nang matagpuan niya si Hari, na nagsisikap na itago ang kanyang pagkakakilanlan bilang demonyo. Gayunpaman, naamoy ni Yore ang isang mabahong demonyo mula sa milya-milya ang layo. Kaya, naglabas siya ng isang anteng-anteng sa apoy at inatake si Hari. Natakot ang demonyong babae sa kanyang lakas, kaya muntik na siyang makatakas habang hinahanap siya ni Yore sa bawat sulok ng lungsod, ngunit wala siyang nagawa. Kalaunan, napadpad siya sa bahay ng Nure clan, kung saan niya nadatnan ang iba pa niyang mga kaklase na nag-eehersisyo sa hardin. Ikinwento ni Yore kay Rikuyo ang tungkol sa kanyang nakakatakot na engkwentro kay Hari habang nagkukunwaring wala itong pakialam sa paksang ito. Gayong ang totoo ay basang-basa na siya ng pantalon. Nagulat si Hari kay Tamazoki na nag-utos sa kanya na tapusin si Yore sa susunod nilang pagkikita. Nang gabing iyon, nagsagawa si Tengo ng masusing investigasyon, at nalaman niyang nagtatrabaho si Hari sa restoran at sinusubaybayan ang mga miyembro ng Nure clan sa ganoong paraan. Ang impormasyon ni Hari ay nagpapahintulot sa iba pang mga demonyong Shokoko na isagawa ang kanilang mga mapaminsalang plano, madaling nakatakas sa mga mapanganib na sitwasyon. Sawa na si Rikuyo sa pagkalat ng mga pangyayari sa kanyang pamilya kaya dali-dali siyang pumunta sa restoran upang hulihin si Hari nang walang pahintulot. Nang dumating ang grupo sa pinangyarihan, nadatnan nila si Hitotchomi na umiinom na parang isang sad boy, ibinunyag ang lahat ng mga sikreto ng pamilya kay Hari na lasing. Gayunpaman, muling nakatakas si Hari, isinumpa si Yore dahil sa paglantad ng kanyang perpektong pagbabalat kayo. Nang gabing iyon, nasulyapan ni Kana si Rikuyo na nakaupo sa isang puno. Nang sumama siya sa kanyang mga kaibigan pabalik sa loob ng bahay, inamin nilang lahat na nakakakita rin sila ng mga kakaibang bagay sa buong bahay, kumbinsido na ito ay pinagmumultuhan ng mga demonyo. Pagkalipas ng ilang oras, nang pauwi na si Yore ng gabing iyon, nakaramdam siya ng isang demonyong aura sa likuran niya, para lamang makita si Hari na inaambush siya. Ibinunyag ni Hari ang kanyang tunay na kapangyarihan gamit ang kanyang mahabang buhok upang pigilan si Yore habang tumatawa na parang baliw sa buong oras. Sa sandaling iyon, muling dumating si Rikuyo sa pinangyarihan, sinagip si Yore na parang isang alpha male. Binunot niya ang kanyang espada at pinutol ang lahat ng buhok ni Hari sa isang atake, dahilan para mawala ang kanyang pinakamahalagang pag-aari. Pinatawad ni Rikuyo ang kanyang buhay, inutusan siyang sabihin sa iba pang mga demonyo ng Shokoko na iimpake ang kanilang mga bagahe at umalis sa kanilang teritoryo.
Bumalik si Hari kay Tamazoki upang sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang matinding pagkatalo. Natatakot sa kanyang galit. Gayunpaman, sa halip na sigawan siya dahil sa pagiging mahina, pinuri siya ni Tamazoki sa mahusay na paggawa ng trabaho sa pag-abala kay Rikuyo habang isinasagawa niya ang kanyang lihim na misyon. Kinabukasan, ikinwento ni Kyuchugo sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa ilang kamakailang kriminal na aktibidad sa bayan kung saan isang grupo ng mga dambana ang nawasak ng paisa-isa. Pinaghihinalaan niya na ang mga demonyo ang mga salarin, na nagmumungkahi na bisitahin nila ng personal ang mga dambana upang mag-imbestiga. Hiniling ni Rikuyo sa mga miyembro ng kanyang angkan na bantayan sila sa paglalakbay na ito, na lalong nagsasawa sa pagpapanggap na walang mga demonyo. Pagdating ng grupo sa dambana, naghati-hati sila sa mga grupo upang maghanap ng mga palatandaan habang sina Rikuyo at Surara ay naiwan, at nakahanap ng isang punit na piraso ng kimono. Samantala, pinapanood ni Yora ang dalawa mula sa mga palumpong, iniisip kung sina Rikuyo at Surara ay nagde-date. Hinala ni Yora na niloloko ni Rikuyo si Kana, kaya lumabas siya mula sa dilim upang bigyan ito ng lektura tungkol sa penanetiling tapat sa kanyang kasintahan. Samantala, ang Supreme Commander ay abala pa rin sa pagiging tamad na palaboy sa kanyang bakasyon, tinatamasa ang magagandang tanawin sa tabi ng isang lawa, nang bigla siyang inatake ng isang higanteng demonyo na nagbabantay sa rehiyon ng Shakoko na ito. Nauwi sa labanan si Nora sa gitna ng kagubatan, ngunit sa kalagitnaan ng labanan, nakasalubong niya ang pinuno ng mga demonyong Shakoko na nagngangalang Danoki. Agad na nagkakilala sina Danoki at Nora nang mabunyag na ang dalawa ay dating magkaibigan daan-daang taon na ang nakalilipas. Nag-inuman sila at ginuganita ang magagandang araw, at walang pakialam sa katotohanang ang kanilang mga pamilya ay kasalukuyang nasa digmaan. Pagbalik sa bahay ng angkan, nagkaroon ng eureka moment si Rikuyo nang mapagtanto niya na ang mga demonyong Shakoko ay estratehikong sinusubukang sirain ang lahat ng mga dambana upang pahinain ang impluensya ng pamilyang Nura sa bayang ito. Sa loob ng ilan sa mga dambanang ito ay matatagpuan ang mga makapangyarihang Diyos na tinatawag na Tohigami na nagpapahiram ng kanilang mga kapangyarihan sa angkan ng Nura. Kung ang mga Tohigami ay hindi protektado, madaling makukuha ng mga demonyong Shakoko ang teritoryo ng angkan ng Nura. Sa makatuwid, inutusan ni Rikuyo ang mga miyembro ng angkan na bantayan ang mga natitirang dambana gamit ang kanilang buhay, at inutusan silang huwag magambala ng anumang murang taktika. Samantala, si Kyuchugo ay nasa kailaliman ng hukay ng lugar, kung saan nakahanap siya ng mga pahiwatig tungkol sa isang demonyong Shakoko na nagngangalang Sodamogi na mahilig kumain ng mga kimono ng kababaihan. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng lahat ng ebidensyang kanyang nakalap, nalaman ni Kyuchugo ang dambana na malamang nasusunod na targetin. Kaya, tumungo siya roon upang hulihin ang demonyong may pinag-aralan ng walang palem. Kaya, di nagtagal ay nagpakita sa dambana, planong sampain si Kyuchugo, ngunit iniligtas siya ng kanyang kaibigan sa pamamagitan ng pagsipa ng bola sa kanyang mukha. Hindi nagtagal ay nakarating si Rikuyo at ang iba pang miyembro ng angkan ng Nura sa dambana ngunit nadatnan lamang ang mga demonyong Shakoko na naghihintay sa kanila. Hinamon ni Inuho ang demonyong Crow mula sa angkan ng Nura sa isang labanan. Kaya, umakyat silang lahat sa kalangitan para sa pangwakas na paghaharap. Umatake si Inuho gamit ang kanyang mga apoy, ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang sariling apoy ay ibabalik sa kanya, na gagawin siyang malutong na pritong manok sa hangin. Nang makitang natalo ang isa sa kanilang mga pangunahing miyembro, pansamantalang umatras ang angkan ng Shakoko, na nangangakong babalik sila para sa dugo. Kinabukasan, lahat ng mga kaibigan ni Rikuyo ay sumama sa kanyang misyon na protektahan ang Tohikami habang sila ay naglalakbay sa likod ng isang ospital upang maghanap ng isang maliit at sira-sirang dambana. Nakaramdam si Turi ng kakaibang koneksyon sa dambana. Ngunit bago pa nila ito lubusang ma-explore, pinauwi na sila dahil papalubog na ang araw. Samantala, ang angkan ng Shakoko ay nasa matinding kaguluhan matapos mawala si Inuho habang unti-unti nilang napagtanto na naabutan na ng pamilyang Nura ang kanilang mga plano. Pagbalik sa bahay ng angkan ng Nura, nalaman ni Rikuyo ang tungkol sa dambana sa likod ng ospital, at nabunyag na ang dambana ay malamang na tinitirhan ng Tochigami na nagngangalang Sinba, na sikat sa pagpapagaling ng mga sakit. Ang pagkahumaling ni Turi sa dambana ay umabot sa antas ng psychotic habang gumagawa siya ng 12-12 ng mga crane na papel bilang handog para kay Sinba.
Bumisita siya sa dambana ng hating gabi upang mag-alay ng kanyang mga panalangin, hindi alam na naghihintay si Sudimogi na lumunin ang kanyang mga damit. Bago pa man makagawa ng permanenteng pinsala ang demonyo, huminto si Kurotabo upang iligtas si Turi, na labis na natroma sa engkwentro. Agad siyang isinugod sa ospital, ngunit ang kanyang kondisyon ay mukhang napakasama at napakaliit ng posibilidad na gumaling. Pagbalik sa dambana, sinalubong mismo ni Rikuyo at Kurotabo si Sinba, na umamin na kahit ang kanyang banal na kapangyarihan ay hindi kayang pagalingin si Turi. Nagpasya si Rikuyo na gawin ang mga bagay-bagay sa kanyang sariling mga kamay, at nagsimula ng isang misyon na manghuli at puksain si Sudimogi, na siyang mag-aalis ng sumpa ni Turi. Nang matagpuan na si Sudimogi, kapwa si Rikuyo at Kurotabo ay nakarating sa destinasyon, na isa pang inabando ng dambana sa gitna ng kawalan. Doon nila natagpuan ang edukadong lalaki na umaatake sa tohigami ng dambanang iyon. Ngunit nagawa ng dalawa na atakihin si Sudimogi gamit ang kanilang mga espada. Sa kanyang huling hininga, ipinahayag ng demonyo na ang kanyang kasawian ay hindi mag-aalis ng sumpa mula kay Turi at na siya ay kupas na para masawi. Sa isang flashback, ang batang si Turi ay nasa parehong ospital at inaalagaan ang kanyang may sakit na lolo na nasa kanyang higaan ng kasawian. Binisita niya ang parehong dambana at nanalangin para sa kanyang paggaling, na iniwan ang isang crane na papel bilang handog. Ang kanyang desperadong mga panalangin ang nagbigay daan kay Sinba na nagkaloob ng kanyang kahilingan at biniyayaan ang kanyang lolo ng kalusugan. Taon-taon, si Turi na lang ang nagdarasal kay Sinba at ang pananampalataya niya rito ang nagpapanatili sa kanya na buhay. Kaya naman sa kasalukuyan, nahihiya si Sinba na hindi sapat ang kanyang kapangyarihan para iligtas si Turi. Sa kanyang mga huling sandali, nagpakita si Sinba sa kanyang itaas at mahimalang ang mga panalangin ng lahat ng kanyang mga kaibigan ay nagbigay sa kanya ng sapat na kapangyarihan para maibalik siya mula sa pintuan ng kasawian. Kinabukasan, lahat ay nakahinga ng maluwag nang makabalik si Turi habang sigurado siyang si Sinba ang nagpala sa kanya. Sa Shikoku, hindi nababahala sina Danoki at Nora tungkol sa kanilang mga angkan na nakikipaglaban sa isang literal na digmaan dahil abala sila sa pag-inom ng tsaa. Nang sandaling iyon, sa wakas ay kinausap ni Nora ang kaganapan sa silid, hinarap si Danoki tungkol sa kaguluhang dulot ni Tamazoki. Inamin ni Danoki na masyado na siyang matanda para mag-alala tungkol sa ginagawa ng kanyang angkan, at humihingi ng paumanhin sa abalang dulot nito. Samantala, sa punong himpilan ng angkan ng Shikoku, pinayagan ni Tamazoki si Inogami na mag-psych mode at atakihin si Rikuyo ayon sa gusto niya. Pagbalik sa mansyon, si Rikuyo at ang kanyang mga kaibigan ay nagkukulong pa rin sa loob ng isang silid na naglalaro ng nakakabagot na baraha buong araw. Ngayong wala na si Sudimogi, napilitan ang mga demonyong Shikoku na kumilos ng mas agresibo, kaya naman pinapanatili ni Rikuyo ang kanyang mga kaibigan sa loob ng bahay. Ipinaalam ni Kyuchugo sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa isang bagong nakitang demonyo, sa pagkakataong ito ay sa parehong lumang gusali ng paaralan na kanilang binisita kanina. Di umano, mayroong isang projector sa auditorium na maaaring magpatawag ng demonyo kapag binuksan. Matapos ang mahabang paglalaro ng isang laro ng barahan na may utak na hindi na kayang umunlad, ang mga tao ay nasa sabik na lumabas para sa isa pang pangangaso ng demonyo. Gayunpaman, tutol si Rikuyo sa ideya, at hinihimok silang manatili sa loob para sa kanilang sariling kaligtasan. Saka lang nakatanggap ng tawag si Rikuyo at kinausap niya si Inogami, na nagbanta na sasaktan ang kanyang mga kaibigan sa gusali ng paaralan. Napagtanto niya na ang post online ay isang pain na ginawa mismo ni Inogami, ngunit huli na ang lahat dahil nakaalis na ang kanyang mga talunan na kaibigan. Sa inabando ng gusali, nakakaramdam si Yore ng malademonyong aura sa lahat ng dako, ngunit wala siyang makita. Pagdating nila sa auditorium, pumunta si Kyuchugo sa silid ng projector upang buksan ito habang ang iba ay naghihintay ng may pananabik, ngunit agad na sumama si Rikuyo sa grupo. Samantala, pinanood ni Inogami mula sa dilim, naiinggit sa namumulaklak na pagkakaibigan ni Rikuyo, at nais niyang magdusa rin siya tulad ng kanyang sarili. Di nagtagal, nagtipon ang angkan ng Nure sa lokasyon tulad ng mga Avengers, na tinalo ang mga kawan ng mga demonyo. Inutusan ni Rikuyo ang kanyang mga kaibigan na umalis kaagad habang nananatili upang iligtas si Kyuchugo at harapin din si Inogami, nakakalabas lang mula sa likod ng screen ng projector.
Nag-init ang ulo ni Inugami tungkol sa hindi pagmamahal ng mga tao, na nagpapakita kung bakit niya kinamumuhian si Rikuyo at ang kanyang mga kaibigang tao. Sumugod ang mga miyembro ng angkan ng Nura sa loob ng silid, pinigilan si Inugami at binabantayan si Rikuyo. Ang makitang si Rikuyo ay tinatrato ng ganito ka-espesyal ay lalong nagpagalit kay Inugami, kaya't itinoon niya ang lahat ng kanyang galit at puot upang lumikha ng isang shockwave, na nagtutulak sa lahat palayo. Kasunod nito, isiniwalat niya ang kanyang tunay na anyo ng demonyo, na naging isang lumulutang na ulo ng lobo, handang manakit. Sa isang flashback, makikita natin ang nakaraan ni Inugami noong siya ay bagong silang na naging isang demonyo. Siya ay iniiwasan ng lipunan, binubuli ng kanyang mga kaklase, at kinasusuklaman ng kanyang pamilya. Ang tanging taong nagbigay sa kanya ng pag-asa at lugar upang mapabilang ay si Tamazoki. Pinigilan niya si Inugami at brainwash ang utak nito sa paniniwalang ang mga demonyo ay nakahihigit at karapat-dapat pumaslang ayon sa gusto nila. Napagtanto rin niya na si Inugami ay lumakas nang makaramdam siya ng sama ng loob at itinoon ang kanyang puot. Kaya, ginawa ni Tamazoki na kanyang full-time na trabaho ang patuloy na ipaalala sa kanya ang sakit na kanyang tiniis. Si Inugami, na bata pa at natatakot, ay madaling nabiktima ng pagbi-brainwash, at malugod na tinanggap ang kanyang alok na sumali sa angkan ng Shikoku. Samantala, sa kasalukuyang panahon, habang tumatakbo ang mga tao para sa kanilang buhay, nakatagpo nila ang isang kawan ng mga demonyong uhaw sa kanilang dugo. Sa wakas ay nagpa siya si Yore na kumilos at maging kapaki-pakinabang kahit minsan habang ginagamit niya ang kanyang anteng-anteng upang gawing literal na laser gun ang kanyang braso. Pinaputok niya ang yokai, pinupunit ang mga ito, ngunit napakarami pa rin sa kanila ang buhay. Pagbalik sa auditorium, si Inugami ay naging ganap na psycho mode, lumilipad sa paligid ng silid, sinusubukang atakihin ang anumang hamarang sa kanyang daan. Malapit na niyang atakihin si Surara nang gamitin ni Kyubinashi ang kanyang string powers upang mahusay na pigilan siya. Sinubukan ni Rikuyo na makipag-usap sa kanya, kinaawaan ang kanyang trahedya at inalok siya ng pangalawang pagkakataon sa isang normal at mapayapang buhay. Gayunpaman, si Inugami ay masyadong malayo na para maligtas, kaya itinoon niya ang kanyang galit upang sumailalim sa pangalawang pagbabago, na ginagawang triple ang laki ng kanyang katawan at ganap na maging isang higanteng lobo. Nagawa pang ang makawala mula sa mga tali habang ang kanyang ulo ng lobo ay muling kumukonekta sa iba pang bahagi ng kanyang katawan. Walang makakapigil kay Inugami ngayon habang sinisimulan niyang kalabanan ang mga miyembro ng angkan isa-isa hanggang sa lahat sila ay naalis sa labanan at si Rikuyo na lang ang natitira sa larangan ng digmaan. Binuhat ni Inugami si Rikuyo at ibinagsak ito sa isang pader, pakiramdam niya ay nagtagumpay matapos mapaslang ang pangunahing target ng Shikoku. Gayunpaman, kusang lumubog ang araw sa sandaling iyon, na nagbigay daan kay Rikuyo na magbago sa kanyang anyong demonyo. Lumabas mula sa mga guho ng walang galos, hinugot niya ang kanyang espada at tinusok ang lobo, na nagbigay sa kanya ng ilang malubhang pinsala. Ipinagpatuloy ni Rikuyo ang kanyang aura farm, na nagbigay ng mahabang monologo tungkol sa kung gaano siya kagaling, na nagpalipad kay Inugami palayo dahil sa matinding pagkailang. Kasabay nito, sa wakas ay lumabas si Kyuchugo mula sa silid ng projector, para lamang matuklasan na iniwan siya ng kanyang mga masasamang kaibigan sa nakakatakot na gusali. Samantala, sina Rikuyo at Inugami ay napunta sa isang bukas na parang, ang perpektong lugar para sa isang maalamat na tunggalian. Matapos ang isang mahabang laban na puno ng trauma dumping, nainip si Rikuyo at tinapos ang trabaho, hiniwa ang lobo hanggang sa hindi na kayang mapanatili ni Inugami ang anyo ng demonyo. Nang sandaling iyon, nagpakita si Tamazoki upang iligtas ang kanyang paboritong tauhan, na sinasabing humanga siya na ang isang masunuryang lalaking tulad ni Rikuyo ay mayroong ganitong kalakas na alpha male sa loob niya. Nangako si Tamazoki na hindi na niya pipigilan ang sarili habang siya ay umaatres pansamantala. Nang gabing iyon, isang napakalaking bilang ng mga makapangyarihang demonyo ang dumating sa bayan, hinahanap si Tamazoki. Malinaw na naghahanda siya ng isang bagay na masama, kinukuha ang pinakamalakas na mga demonyo upang gawin ang kanyang maruming gawain. Samantala, ang mga lumang matanda ay abala pa rin sa pag-alala sa mga nakaraang siglo ng drama ng ibunyag ni Denuki na si Tamazoki ay may hawak na isang sinaunang kayamanan, na lalong nagpasama sa kanya kaysa dati.
Ang sinaunang relikyang ito ay lumabas na isang katana, na pumili kay Tamazoki bilang nararapat na gumagamit nito, na nagbigay sa kanya ng ganap na kontrol sa 88 demonyo ng Shikoku. Kaya, naghanda siya upang maglunsad ng isang ganap na pag-atake sa angkan ni Nora, na wawasakin sila ng tuluyan. Sa bahay ng angkan, sinabi ni Shui kay Surara na lalong nawawalan siya ng pasensya sa pasipista ni Rikuyo dahil gusto niyang pumunta at ipaghiganti ang kanyang yumaong ama. Nagkunwari si Shui na pangunahing tauhan sa kwento, na diretsyong sumusugod sa teritoryo ng kaaway sa kalagitnaan ng gabi. Gayunpaman, nakalimutan niya na isa siyang walang kwentang karakter na walang baluti sa kwento. Kaya, madali siyang nadurog ng isang higanteng demonyo. Naalala niya ang magagandang araw noong nabubuhay pa ang kanyang ama at ginugugol niya ang buong araw sa pag-aasikaso sa kanyang mga plano. Ngunit mula nang masawi siya, nawalan ng saysay ang buhay para sa kanya at ang tanging layunin ni Shui sa buhay ay ang paghihiganti. Di nagtagal, nalaman ng mga miyembro ng angkan ng Nyur ang tungkol sa pagkawala ni Shui at sumaklolo sa kanya, habang sinabihan ni Tamazoki ang kanyang mga demonyo na umatras at itabi ang kanilang lakas para sa malaking labanan. Pagbalik sa mansyon, nahihiya si Rikuyo na ang kanyang kawalan ng aksyon ay nagpapabaliw sa mga tao at nagpapanggap na parang palabas. Nararamdaman niya ang pressure na gumawa ng desisyon at pamunuan ang kanilang angkan sa tagumpay. Pinayuhan siya ng iba pang mga pinuno ng angkan na kakampi na ihanda ang kanyang sariling hukbo ng mga demonyo upang magkaroon ng pagkakataon laban sa hukbo ni Tamazoki. Nang marinig ito, lumabas si Rikuyo upang lumanghap ng sariwang hangin, dahil sa lungkot na nararamdaman sa kasalukuyang kalagayan. Gayunpaman, natagpuan niya ang kanyang mga alipin na naghihintay sa kanya sa labas. Bigla, ipinahayag nilang lahat na nais nilang aipangako ang kanilang katapatan kay Rikuyo sa pamamagitan ng pagsasagawa ng isang formal na ritual. Kaya umupo sila sa ilalim ng puno ng sakura at uminom ng alak mula sa parehong sisidlan kasama si Rikuyo, na nagbubuklod ng kanilang katapatan kay Rikuyo magpakailanman. Napagtanto ni Rikuyo na ang dahilan kung bakit siya ay hindi makapagdesisyon hanggang ngayon ay dahil nahihirapan siyang makahanap ng balanse sa pagitan ng kanyang sarili bilang tao at demonyo. Gayunpaman, napagtanto niya ngayon na ang kanyang layunin sa buhay ay protektahan ang parehong mga demonyo at ang mga taong nakatayo sa kanyang tabi. Sa sandaling iyon, nagkamalay si Shui sa isang estado ng pagkabaliw, tumayo na upang bumalik sa punong himpilan ni Tamazoki. At sa pagkakataong ito, hindi siya pinigilan ni Rikuyo. Sa halip, nangako siya kay Shui na titipunin niya ang mga tropa at maghihiganti para sa kanya bilang isang pamilya. Kinabukasan, isang hindi pamilyar na demonyong uwak ang bumangga sa bahay ng angkan ng Nyura, halos hindi makakalipad dahil sa kanyang malubhang pinsala. Ipinahayag niya na siya ay mula sa isang kalapit na bayan na winasak ng mga demonyo ni Tamazoki. Alam ng angkan ng Nyura na malapit na ang oras para sa isang malaking digmaan, ngunit nagpasya silang gumawa ng mga hakbang sa bawat pagkakataon, unahin ang paggamot sa nasugatang uwak. Samantala, tila natapos na ni Nyura at Danuki ang kanilang panahon ng bakasyon habang sumasakay sila sa tren, sana'y pauwi na. Isinalaysay ni Danuki ang isang kwento tungkol sa isang digmaan sa pagitan ng mga demonyo at mga tao na naganap 300 taon na ang nakalilipas. Ang mga demonyo ay higit na mas marami kaysa sa mga tao at sa kanilang mga supernatural na kapangyarihan at nakakabaliw na lakas, dapat sana ay madali nilang natalo ang mga tao. Gayunpaman, isang mandirigmang tao ang nagtataglay ng isang katana na napakalakas kaya't nagawa niyang talunin ang bawat demonyo ng mag-isa, na naging dahilan upang manalo ang mga tao sa digmaan. Ang katana ring iyon ay hawak na ngayon ni Tamazoki, kaya naman napakaliit ng tsansa ng angkan ng Nyura na manalo sa labanan. Samantala, naghahanda ang hukbo ni Tamazoki para simulan ang digmaan sa hating gabi, at hindi na makapaghintay si Inugami na tumunog ang 12:00. Habang palabas si Tamazoki para magdulot ng mas maraming kaguluhan, nakasalubong niya si Kana, na pauwi na galing sa paaralan. Sinabi niya rito na magkapareho sila ni Demon Rikuyo, ngunit ipinagtanggol ni Kana ang magiging asawa nito, na sinasabing hindi ito isang talunan tulad ni Tamazoki. Sa sandaling iyon, dumating si Yura sa pinangyarihan upang ipagtanggol si Kana mula sa mga masasamang nilalang. Kaya, kinuha ito ni Tamazoki bilang hudyat para umalis, na sinasabing babalik siya sa lalong madaling panahon. Nang gabing iyon,
ang bahay ng angkan ng Nura ay napuno ng tensyon at kaba. Habang hinihintay ng lahat ang pagsiklab ng labanan, ang mga pinuno ay nangangahas na gumawa ng unang hakbang upang mahuli si Tamazoki at ang kanyang hukbo nang hindi inaasahan, ngunit walang nang-ahas na labagin ang mga utos ni Rikuyo. Nang halugugin nila ang bahay upang tanungin siya tungkol sa kanyang mga plano, natagpuan nila si Rikuyo na nag-aura farm sa mismong pangunahing pasukan, nakaupo lamang sa lupa, umiinom ng alak. Ang kanyang kumpiyansa ay nagsasabi ng maraming bagay, pinupuno ang iba pang mga angkan ng pag-asa na mananalo sila sa paparating na digmaan. Nang tumunog ang orasan ng hating gabi, kinuha ni Tamazoki ang kanyang katana, sinabi kay Inogami na ang talim ay kumakain ng dugo at ng sakit na dulot nito. Upang patunayan ang kanyang punto, casual na hiniwa ni Tamazoki ang ilan sa kanyang mga kasamahan, at ang katana ay kitang-kitang nagsimulang umilo, sinisipsip ang diwa ng mga buhay na kinuha nito. Samantala, sa mansyon, handa na si Rikuyo kasama ang kanyang personal na hukbo, nagmamarcha palabas ng mga pintuan para sa labanan. Gayunpaman, pinutol ni Hitotchomi ang sandali ng kanyang pangunahing tauhan, hiniling sa kanya na pag-isipang muli ang kanyang desisyon na makipaglaban. Gayunpaman, ang iba pang mga kalyadong angkan ay lubos na sumusuporta sa desisyon ni Rikuyo, at handa rin silang ipahiram ang kanilang mga tropa upang makipaglaban kasama ang pamilyang Nura. Sa sandaling iyon, ang hukbo ng Shikoku ay lumapit sa lungsod mula sa lahat ng sulok, na nakulong ang angkan ng Nura sa gitna. Gayunpaman, handa na sila sa pagkakataong ito, sumisid ng diretso sa larangan ng digmaan. Habang nagmamarcha ang hukbo ni Rikuyo, inatasan nila ang mga tungkulin sa mga pinakamahalagang miyembro. Ilang demonyo ang inutusan na makipaglaban sa mga paligid, habang ang mga manggagamot at mga demonyong sumusuporta ay nakaposisyon sa gitna at malapit kay Rikuyo upang tulungan siya. Samantala, sina Yora at Kana ay lubos na niyayakap ang buhay fanservice, sabay na naliligo ng mainit na tubig at nag-uusap tungkol sa mga lalaking gusto nila. Binanggit ni Kana na malinaw niyang naaalala ang kakaibang lalaking nagligtas sa kanya kanina, inaamin na may gusto siya rito. Sa mga lansangan, sina Mizumaru at Gozumaro ay binigyan ng kakaibang gawain, ang paggamit ng kanilang panloob na sarili. Ang dalawa ay naghahain ng mainit na tsaa sa mga tauhan ni Tamazoki, sinusubukang manaktik sa kanila at kumuha ng impormasyon mula sa kanila. Sa pamamagitan ng kanilang trabahong detective, nalaman nila ang tungkol sa napakalakas na katana ni Tamazoki. Ngunit nang malapit na silang lumipad palayo upang ihatid ang balitang ito, nagpakita ang kontrabida mismo at inatake sila. Di nagtagal, nakarating ang hukbo ni Rikuyo sa sentro ng bayan, nakaharap ang kalabang hukbo. Sa sandaling iyon, sa wakas ay isiniwalat ni Tamazoki ang kanyang tunay na anyo ng demonyo. Mukhang ang huling boss ng isang role-playing game, inutusan niya ang kanyang hukbo na simulan ang pag-atake at isakripisyo ang kanilang buhay para sa ikabubuti ng lahat. Samantala, pinamumunuan ni Rikuyo ang kanyang hukbo, sumusugod ng una sa halip na manood mula sa likuran. Ilang demonyo ang sumubok na palihim na lumapit mula sa likuran ni Rikuyo, ngunit ang kanilang mga pagtatangka sa pag-ambush ay naantala ni Shui at Kurotabo, na nagbabantay sa mga kalapit na eskinita. Nagkaroon din ng rematch sina Hari at Kijuro gamit ang kapangyarihan ng kanilang bagong buhok sa pinakamataas na potensyal nito. Samantala, lumilipad si Inogami sa kanyang anyong demonyo, hinahanap si Rikuyo, na wala na. Bigla, nakita ni Tamazoki si Rikuyo na naglalakad patungo sa kanya sa gitna ng larangan ng digmaan, ngunit ang iba pang mga demonyo ay hindi alam ang kanyang presensya, na parang hindi nila siya nakikita. Mabilis na lumapit si Rikuyo, at siya at si Tamazoki ay nakipaglaban sa isang one-on-one duel, parehong ginagamit ang kanilang matatalas na espada upang tapusin ang isa't isa. Pagbalik sa bahay ni Kana, biglang natapos ang slumber party ng babae nang maramdaman ni Yora ang isang nakakatakot na aura ng demonyo na nakapalibot sa kanilang buong bayan, at alam niyang may mali sa labas. Samantala, nakatanggap si Kyuchugo ng daan-daang ulat ng mga nakitang demonyo, na bigla na lamang nagpatalon sa kanya sa tuwa. Nagpasya siyang imbestigahan mismo ng kanyang mga kaibigang pipi ang bagay na ito, kinalimutan ang lahat ng mga karanasan nila na halos masawi sa pakikipagharap sa mga demonyo. Pagbalik sa larangan ng digmaan, isa sa mga demonyo ni Tamazoki, si Yusozomi, ang nagawang tambangan si Rikuyo, na siyang dahilan kung bakit siya tuluyang nabulag gamit ang kanyang mga balahibo.
Sinamantala ni Tamazoki ang pagkakataong ito upang atakihin siya. At sa isang iglap, tila natalo si Rikuyo sa laban. Di nagtagal, pinaulanan ni Yusuzomi ng kanyang mga balahibo ang buong larangan ng digmaan, na nagpabulag sa lahat mula sa hukbo ni Rikuyo. Sa kabila ng kanilang malungkot na kalagayan, nakatayo si Surara sa likod ni Rikuyo habang pinapanood ng dalawa ang isa't isa. Habang kumikilo si Yusuzomi upang tapusin si Surara, ginamit niya ang kanyang kapangyarihang yelo upang palamigan ang isa sa kanyang sariling mga mata, pinoprotektahan ito mula sa mga balahibo ng demonyo. Susunod, humihip siya ng nagyayelong hangin, na ikinulong si Yusuzomi sa isang haligi ng yelo, na nagpabalik sa normal na paningin ng lahat. Nagpatuloy ang labanan, ngunit tila walang panig ang nananalo. Ang ilang mahahalagang miyembro ng bagong angkan, tulad ni Mizumaro, Guzumaro, at Aotabo, ay malubhang nasugatan habang sinisikap ng mga manggagamot na ibalik sila upang tumulong. Samantala, ang ibang mga miyembro ay nananalo sa kanilang mga tunggalian, tulad ni Kappa, na nangakit kay Gangji na lumapit sa isang tangke ng tubig at pinasabog ito ng isang higanteng bola ng tubig. Sa sandaling iyon, tumigil si Aotabo sa pagpigil sa sarili, ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang lumabas. Pinahit-pihit niya ang mga paa at kamay ng kalaban, at sa wakas ay nagwagi rin sa kanyang tunggalian. Nang mapagtanto ni Tamazoki na siya ay nahuhuli, napilitan siyang bunutin ang kanyang trump card, ang sukdulang galaw. Gamit ang kanyang katana, nag-amok siya, sinira ang kanyang sariling mga kasama, pinakain ang kanyang katana hanggang sa ito ay mabuhay, at nagkatawang tao bilang isang baluktot na demonyong anyo. Nang harapin siya ni Hari tungkol sa pagtataksil na ito, inatake din niya ito, hindi man lang pinatawad ang kanyang mga pinakamatapat na miyembro. Samantala, pinapanood ni Inugami ang buong eksenang ito, na may krisis sa kalagitnaan ng buhay sa gitna mismo ng larangan ng digmaan. Kasabay nito, papalapit si Yore sa sentro ng bayan, at nakatagpo ng isang kawan ng mga demonyo sa daan. Ginamit niya ang kanyang mga anteng-anteng upang pasabugan ang kanyang daanan sa mga ito, ngunit sa huli ay nakaharap niya mismo si Tamazoki. Ang kanyang manipis na mga anteng-anteng ay basura lamang sa harap ng mga baliw na kapangyarihan ni Tamazoki. Ngunit nagawa ni Rikuyo na palayain si Yore mula sa kanyang mga kamay. Sa una ay nagalit si Yore na inuutusan siya ng isang demonyo, ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na hinihiling pala ni Rikuyo sa kanya na protektahan ang mga tao, na hindi pangkaraniwan para sa isang demonyo. Sinamantala ni Inugami ang pagkakataong ito upang hulihin si Kana, na nagbanta na wawakasan ang kanyang buhay, na nagpatigil kay Rikuyo sa kanyang ginagawa. Sa sandaling iyon, naalala ni Kana noong inatake siya ng isang demonyo. Si Rikuyo at ang kanyang mga tauhan ang dumating upang iligtas siya ng gabing iyon, at mula noon, lalo siyang nagkagusto sa kanya. Hinimok ni Inugami ang kanyang master na tapusin ang labanan at sakupin ang mundo, ngunit sa halip ay inatake siya ni Tamazoki sa puso, na tinawag siyang isang tapat na aso. Lahat ng pag-asa at pangarap ni Inugami na makapasok sa isang bagong mundo kasama ang kanyang master ay tapos na. Ang nag-iisang lalaking pinagkakatiwalaan niya ay nagtaksil din sa kanya, na nagtapos sa kanyang nakapanlulumong buhay. Samantala, ang katana ay umaapaw sa napakalaking kapangyarihan, pumipintig gamit ang puwersa ng buhay ni Inugami. Dahil sawi na ang lahat ng kanyang mga kakampi, sa wakas ay itinaas ni Tamazoki ang kanyang katana. Handa nang tapusin ang labanang ito, lahat ng mga demonyong napaslang ni Tamazoki ay maririnig na umiiyak mula sa loob ng katana. At ginagamit niya ang kanilang paghihirap upang gawing mas malakas at mas nakakasawi ang kanyang mga sandata. Habang umaakyat sina Rikuyo at Tamazoki sa kalangitan, ipinagpatuloy nila ang kanilang maalamat na tunggalian. Ang tunog ng kanilang mga espada na nagbabanggaan ay umalangaw sa buong bayan. Ang mga kaibigang tao at mga kakampi ng demonyo ni Rikuyo ay nanunood mula sa lupa, sumusuporta sa kanilang pinuno, ngunit alam nilang hindi nila siya matutulungan sa puntong ito. Sa himpapawid, ang mga atake ni Tamazoki ay lalong nagiging mahirap iwasan, at si Rikuyo ay nagsimulang damyugo ng sagana mula sa ilang malalalim na sugat. Sa kapaspalad na sandaling iyon, nagsimulang sumikat ang araw at napagtanto ni Rikuyo na malapit na niyang mawala ang kanyang anyo bilang demonyo, na tiyak na magpapatalo sa kanya sa labanan. Habang bumabagal ang oras para sa kanya nang harapin niya ang kanyang problema, nahihirapan si Rikuyo na pumili sa pagitan ng kanyang pagiging demonyo at pagiging tao.
Gayunpaman, habang tumitingala siya sa langit, natuklasan niya na ang buwan ay maliwanag pa rin na nagniningning sa tabi ng araw, na nagbigay inspirasyon sa kanya na pantay na yakapin ang kanyang mga anyong tao at demonyo. Dahil sa pagkaunawang ito, napanatili niya ang kanyang anyo kahit na nasa ilalim ng araw. Kaya, pumasok siya sa kanyang Super Saiyan mode. Kahit gaano pa kahirap ang pagsubok ni Tamazoki, hindi na siya nahawakan ng kanyang katawan na habang patuloy siyang nananakit sa paligid niya, tumatama sa ere. Sa wakas, tumalon si Rikuyo sa ere, tumama sa likod ni Tamazoki, pinaghiwa-hiwalay siya, at pinalaya ang mga demonyong kinain niya mula sa kanyang mga gapos. Gayunpaman, nang malapit ng ilapat ni Rikuyo ang kanyang pangwakas na atake, sa wakas ay dumating si Nora, na pumihil sa kanya sa pagwawakas ng buhay ni Tamazoki. Nagpakita si Danoki pagkatapos, niyakap ang kanyang sugatang anak at humingi ng tawad sa kanyang pag-uugali bilang isang kalaban. Nangako siyang pagbayaran ng kanyang anak ang kanyang mga krimen, at dinala siya pabalik sa Shikoku. Dahil tapos na ang digmaan, ginugol ni Rikuyo ang susunod na 2 araw sa pagtulog at pagpapagaling mula sa kanyang mga sugat. Kinabukasan, nakita niya ang punong commander, na nagpaalam sa kanya na nagpapasalamat si Denuki kay Rikuyo sa pagliligtas sa buhay ng kanyang anak. Samantala, namumuhay ng malungkot si Tamazoki sa Shikoku nang sundan siya ng isang cute na tuta, na nagpapaalala sa kanya kay Inogami. Pagbalik sa bahay ng angkan, lahat ay nasa mode para sa mga pagdiriwang, pag-inom ng alak, at pag-e-enjoy sa buhay ngayon na hindi na sila natatakot para sa kanilang buhay bawat segundo.